Hindi mo ba ako babatiin? Masungit na tanong ni Sir Russell kaya tinanong ko kung kumusta siya. Mukhang hindi siya satisfied sa sinabi ko at napailing pa na bumaling sa akin. Napatingin ako sa kanya, pero agad rin nag-iwas, dahil pakiramdam ko ay nalulunod ako sa kanyang mga mata. Nakaramdam ako ng hiya, lalo na nang makita kong pinagpapawisan ang katabi ko. Past 8 o'clock na rin kasi at medyo mataas na ang sikat ng araw. Mukhang papasok siya sa opisina sa suot niya at dadalo sa corporate meeting, pero pumunta muna dito sa amin. Nakasuot kasi ng makapal na coat si Sir Russell tapos may polo rin sa ilalim nito. Mainit ang panahon, tapos wala naman kaming aircon dito sa bahay, kaya mabilis na tumayo ako at binuksan ang electric fan sa sulok. Gusto mo ba ng maiinom na soft drink, sir? Nahihiyang tanong ko. Inalok ko si Sir Russell. Kahit hindi ko alam kung umiinom ba siya ng soft drinks. Iyon lang kasi ang nakita ko sa refrigerator kanina. May natirang ilang sachet ng tang sa lagayan. Pwede akong magtimpla, pero nag-aalangan akong gawin iyon, dahil alam ko namang mayaman siya at baka hindi umiinom ng ganang uri ng juice. I am fine, sagot ni Sir Russell na walang pakundangan na umakbay ang isang braso sa balikat ko at tinabig ako palapit sa kanya. Gutom na ako, pero tinitiis ko. Mas nahihirapan ako sa sitwasyon ko ngayon, lalo na at magkadikit na naman ang katawan naming dalawa. Gusto ko na sana siyang itaboy para umalis, pero hindi ko naman magawa dahil bukod sa nakakahiya, may utang ako sa kanya. Hindi mo ba ako na-miss, Beatrix? Biglang tanong ni Sir Russell sa akin. Napamulagat ako ng mga mata ko, pero hindi ako sumagot. Umiling lang ako dahil lalo lamang nagwawala ang puso ko at mas bumilis ang tibak matapos bumaba ang kamay ni Sir Russell mula sa balikat ko papunta sa tagiliran ko. Napasinghap ako nang maramdaman ko kung paano niya hinaplos ang tagiliran ko. Hindi pa siya nakontento, pumasok sa manipis na puting sandong suot ko ang kamay niya at basta na lang hinaplos ang tiyan ko. Kulang na lang ay mapugto ang hininga ko dahil sa ginawa niya. Saglit na nakalimutan ko kasing huminga dahil kanina ko pa pinipigilan ito simula nang makita ko siya at umupo sa tabi niya. Mariin na kagat ko ang pangibabang bibig ko nang dahan-daang gumapang ang mga daliri ni Sir Russell paakyat sa nanginginig na katawan ko. Natagpuan niya ang punong dibdib ko at marahang hinaplos at pagkatapos ay walang pakundangan na pinisil. Bagong ligaw lang ako, pero biglang nagiba ang pakiramdam ko sa temperatura sa paligid ko. Nakakapaso kasi ang init na nararamdaman ko mula sa palad ni Sir Russell habang humahagod sa dibdib ko. Napapikit ako ng pisilin niya ang bundok ko at sinundan pa ng mas malakas, tapos hinulit pa. Pakiramdam ko ay nahihirapan kong huminga dahil sa kapangahasan na ginagawa niya sa katawan ko. Nakahinga ako ng maluwag nang biglang nagring ang cellphone niya. Narinig ko pang tila irritable at halos pabulong na napamura ang katabi ko nang bitawan ako bago sinagot ang kung sino mang tumatawag sa kanya. What do you want, Jared? Masungit na tanong ni Sir Russell sa kausap. I can't come, I am busy. Napabuga na lang ako ng hangin. Busy daw siya, nilalandi lang naman niya ako, babaero talaga. Si Dexter ang tawagan mo o kaya si Vigor. Namilog ang mga mata na nakatingin ako sa kanya. Pasaway na lalaking ito. Akala ko ay foreigner siya. Halos magkapilipit ang dila ko kapag kinakausap siya ng English, tapos marunong naman palang magtagalog, pinahirapan pa ako. Look, ayaw ko. Baka magselos ka na naman sa akin kapag inuwi ko sa bahay si Camila, sagot ni Sir Russell nang umisi pa. Ano ba kasing gagawin ko dyan sa isla mo? Tanong pa nito sa kausap. Well, I am not interested not unless. Narinig kong tumawa ng malakas si Sir Russell. Ngayon ko lang siyang nakitang ngumiti at magaan ang aura. Mukhang maloko talaga siguro ang lalaking katabi ko. Busy siya sa kausap, pero nakaakbay na ang braso niya sa balikat ko, habang marahang hinahagod ang braso ko at kausap ang kung sino sa cellphone niya. Sige, Bill, wala ka namang bayabas sa isla mo. Paunahan na lang tayo kung sino ang magmamana sa trono. Remember, naghahanap na ang mga tauhan ko, para matahimik si Dexter at hindi tayo ginugulo ng lokong yon, nakangising sabi pa ni Sir Russell. Dahil nagugutom na talaga ako, walang palom na tumayo ako at tinungo ang maliit naming kusina.
Baka bigla na lang akong bumulagta sa sahig, kapag nagdilim ang paningin ko dahil sa gutom kapag hinintay ko siyang makaalis bago kumain. Busy naman si Sir Russell sa kausap niya, kaya minabuti ko munang kumain. Bahala na siya kung aalis siya after dahil obviously, hindi siya welcome dito sa bahay namin. Bigla na lang siyang pumasok ng walang paalam, tapos nilalandi ako. Inaantok rin ako at gutom na dahil nalipasan na ako sa oras ng pagkain. Abala kasi talaga ako, tapos na kay Riza nakapokus ang atensyon ko. Hindi na uso sa akin ngayon ang maging demure dahil lang sa may dumating na bisita. Bahala muna si Sir Russell sa sala kasi gutom na talaga ko. Abala ako sa pagsubo ng pagkaing nasa harap ko nang marinig kong nagsalita si Sir Russell. Pumasok pala siya dito sa maliit naming kusina nang hindi ko namamalayan dahil nasa pagkain nakapokus ang atensyon ko. Hindi ka ba kumain simula kahapon? Hindi ko siya sinagot at itinuloy ang pagkain ko. Baka mawalan lang ako ng gana kapag kinausap ko siya at may marinig akong hindi maganda. Ay, didn't know na kaya mong kumain ng ganyan karami, Beatrix. Ang liit ng katawan mo. I don't even feel any fat on your body. Tila hindi makapaniwala na sabi pa ni Sir Russell at walang pakundangan na sinuyod ng mga mata ang katawan ko. Inabot ko ang baso at nagsalin ng tubig. Bakit narito ka? I am sure naman na hindi ka kakain ng pagkain namin dito, formal na tanong ko. Wala lang, curious lang ako kung bakit iniwan mo ako sa labas. Akala ko busy ka sa pagtatago, arroganting sagot ng lalaking kaharap ko na nakatayo sa gilid ng pintuan na halos kasing taas niya dahil matangkad siya. Gutom na gutom ako at magdamag akong nasa ospital, kaya kailangan kong kumain ng maayos, kibat balikat na sagot ko. Tumayo na ako at binuhat ang pinggan at baso na ginamit ko. Hindi na ako nag-abalang tanungin siya kung gustong kumain, dahil sure naman akong hindi niya gagawin iyon. Ang awkward lang sa pakiramdam dahil habang naghuhugas ako ng mga ginamit ko ay nakatayo lamang siya sa likuran ko at tila binabantayan ang bawat kilos ko. Sa gilid ng mga mata ko, napansin ko rin na hinubad na niya ang makapal na coat. Tanging ang kulay blue na polong bukas ang ilang butones sa tapat ng dibdib niya ang suot ni Sir Russell, at tiniklap ang mangas hanggang kalahati ng braso at kapares ng itim na slack. Hindi ako nakatiis at lumingon sa kinatatayuan ni Sir Russell. Hindi kita pinagtataguan kung yan ang inaakala mo. Pwede bang hintayin mo na lang ako sala, mainit dito sa kusina. Nagkibit balikat lang ang kasama ko at gumalaw pa ang kilay. Naiinis na pumasok na lang ako sa CR para magsipilyo at pagkatapos ay naghugas ng kamay gamit ang mabangong sabon, dahil baka sabihin niyang amoy ulam ako. Nadatnan kong nakaupo na sa sala si Sir Russell nang lumabas ako. Heto na naman ang pakiramdam ko na nagwawala ang puso ko dahil hindi ko alam kung paano siya pakikitunguhan habang narito sa bahay. Kahit paulit-ulit na may nangyari na sa aming dalawa, estranghero pa rin naman kami sa isa't isa. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng ganito, lalo na at sariwa pa sa alaala ko kung anong nangyari sa pagitan namin, at ilang ulit ko siyang natagpuan sa pagitan ng mga hita ko. Nag-iinit ang pakiramdam sa pisngi na nag-iwas ako ng tingin. Para kasing tukso na bumalik sa alaala ko ang nangyari sa amin sa ibabaw ng kama sa loob ng penthouse niya ngayong kaharap ko siya. Sandali lang, magbibihis muna ako, paalam ko kay Sir Russell. Hindi kasi talaga ako komportable na ganito ang suot ko sa harap niya. Wala na nga akong suot na bra ay manipis pa ang sandong suot ko tapos maikli rin ang short ko. Hindi ko naman kasi akalain na makikita ko siya dito sa bahay at basta na lang papasok na parang magnanakaw. Hindi man lang tuloy ako nakapagbihis ng maayos. Komportable kasi akong ganito ang suot ko kapag mag-isa lang ako dito. Dahil ang nasa isip ko ay matutulog na sana ako kung hindi lang dumating si Sir Russell. Mabilis na binuksan ko ang drawer para maghanap ng disenteng damit na isusuot ko nang makita kong sumunod pala si Sir Russell dito sa loob ng silid ko. Nakakapiko na talaga ang ugali niya. Walang pakialam sa privacy ng ibang tao at basta na naman lang pumasok ng walang paalam. You don't need to change your clothes, Beatrix, dahil huhuberin mo rin naman yan. Walang pakundangan na sabi ni Sir Russell na humakbang palapit sa akin. Mahigpit na hawak ng isang kamay ko ang damit na nadampot ko mula sa loob ng damitan ko. Nakaramdam ako ng takot at kaba na baka kung ano na naman ang gawin niya ngayong kami lang dalawa dito sa bahay,
Tapos narito pa siya sa loob ng silid ko. I am tired too. I want to rest. Nanlaki ang mga mata na sinundan ko ng tingin ang mga daliri ni Sir Russell nang isa-isa niyang kinalas ang butones ng polo na suot niya, at pagkatapos ay binuksan ang belt kaya mabilis na nag-iwas. Ako nang tingin. May ideya na ako sa gusto niyang mangyari, pero hindi ako pwedeng tumutol lalo na at may malaking halaga akong utang sa kanya na kailangan kong bayaran. Hindi nagtagal, tanging boxer ang nakita kong natira sa suot ni Sir Russell. Napangiwi ako nang humakbang siya palapit sa kama at pagkatapos ay sumama at nahiga pa. Come here, Beatrix, utos ni Sir Russell sa akin dahil para akong tuod na nakatayo sa gilid ng luma naming kama. Mabuti na lang at bagong palat ang mga punda at sapin, tapos amoy downy rin. Lagi itong ginagawa ni Vito 2 beses sa loob ng isang linggo, kaya kahit paano ay nabawasan ang hiyang nararamdaman ko. Sa itsura niya, hindi siya bagay dito. Kung bakit kasi dito pa niya gustong matulog, gayong may bahay naman siya. Hindi man lang naisip ng lalaking ito, kung ano ang iisipin ng mga kapitbahay ko, ngayong pumunta siya at nanatili pa ng matagal dito kasama ko. Beatrix, I am waiting. Mariin na napapikit ako nang marinig ko na naman na tinawag ako ni Sir Russell. Mabilis na nilapitan ko ang pintuan at in-adjust ang volume ng ceiling fan, para kahit paano ay hindi din ang mainit at pagkatapos ay siniguro na nakalock ang pintuan. Kahit binabalot ng matinding kaba ang dibdib ko ay dahan-dahan akong sumampa sa kama at nahiga katabi ni Sir Russell. Mabuti at kahit paano ay nagkasya kaming dalawa dahil malaki siyang tao at matangkad pa. Walang kahit anong usapan ang namagitan sa aming dalawa. Hindi siya nagsalita nang yakapin ako at kinabig pasiksik sa katawan niya, at pagkatapos ay pumailalim ang braso sa ulo ko kaya napaunan ako sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na may lalaking yamakap sa akin habang nakahiga sa kama sa loob mismo ng silid ko. Wala akong tinanggap na manliligaw dahil nasa mga kapatid ko ang atensyon ko at wala akong panahon sa ganitong bagay. Sobrang nakakapanibago, lalo na at hindi ko naman siya personal na kilala. Sir Russell, napasinghap ako nang pumaloob sa manipis na sandong suot ko, ang kamay niyang kanina lang ay hinahaplos ang tiyan ko. At pagkatapos ay sinapo ang bundok ko at pinisil-pisil pareho. Masakit pa ba? Tanong ng katabi ko, dahilan para matigilan ako. Dahil magulo ang isip ko, hindi ko agad nakuha kung ano ang tinatanong niya. Hindi tuloy ako nakasagot agad, dahilan para mainip ang katabi ko at mabilis na naglandas ang mainit na kamay mula sa dibdib ko, pababa at papunta sa pagitan ng mga hita ko at basta na lang pumasok sa loob ng manipis na short na suot ko. Alam ko na kung ano ang gusto niyang mangyari, pero hindi pa rin talaga ako sanay. Pakiramdam ko biglang nanigas ang katawan ko nang bumaon ang mukha niya sa leeg ko at dilaan ang balat ko. Hindi ako tumutol dahil binayaran na niya ako. Nandito siya para maningil sa balance ko, kaya hinayaan ko lang si Sir Russell na pamatong sa ibabaw ko at huliin ang bibig ko, sabay siyal ng maalab na halik. Kumawala ang impit na ungol sa lalamunan ko nang maramdaman kong idiniin niya ang sarili sa akin. Kahit may short akong suot at nakaboxer pa siya, ramdam ko na naman ang naghuhurumintadong sandatan niya sa pagitan naming dalawa. Sa isang iglap lang, mabilis na hinatak niya paitaas sa katawan ko ang puting sandong suot ko at basta na lang hinagis sa kung saan. Ganun rin ang ginawa niya sa kapares na short nito na sa tingin ko ay nasira pa, dahil narinig kong tila napunit ang tela ng basta na lang niya hinubad sa akin. Muli ay siniil niya ako ng halik. This time, hinawakan niya ang pisngi ko at inutusan pa akong gumanti at halikan rin siya. Hindi pa siya nakontento, kinuha ni Sir Russell ang kamay ko para maglandas sa hubad na likuran niya habang gigil na sinisipsip ang bibig ko. Masyado siyang agresibo. Daig pa niya ang nagutom ng matagal at gustong lapain ang katawan ko. Masakit ang bawat sipsip niya sa lips ko, ganun rin sa balat ng leeg ko, kaya sigurado akong kahit hindi pa tuluyang nawawala ang mga bakas na iniwan niya ay may panibagong mga marka na naman akong makikita kapag tumigil siya. Nadadala na naman ako sa init na binuhay niya sa katawan ko. So beautiful, papuring sabi ni Sir Russell. Pakiramdam ko ay may paru-parong nagliparan sa loob ng tiyan ko. Ang weird na sa ganitong sitwasyon, binigyan niya ng compliment ang pribadong bahagi ng katawan ko, pero bakit tila ikinatuwa ko naman ang narinig ko.
Mahigpit na dakot ng mga kamay ko ang cover kama na nahawakan ko, habang hindi ko napigil ang lumiyad ng paulit-ulit ang likuran ko. Matinding pagpipigil ang ginagawa ko para pigilan ang mga ungol at helenghing na nakakulong sa lalamunan ko. Mataas na ang sikat ng araw at sigurado akong gising ang mga kapitbahay ko. Mariin na kinagat ko ang pangibabang bibig ko, habang nakapikit na nilalasap ang masarap na nararamdaman ko. Para akong mababaliw, hindi ko alam kung bakit ganito ang epekto ngayon sa akin ng ginagawa ni Sir Russell sa perlas ng silangan ko. Talagang nag-aapoy at naglalagablab ang init na nararamdaman ko sa buong katawan ko. Tila may kung anong boltahe ng kuryente sa balat ko at naghahatid ng kakaibang friction. Sa tuwing dadampi ang daliri at kamay niya, maging ang bibig sa kahit sa nanginginig na mga hita ko. Eksperto si Sir Russell na kahit ayaw ng isip ko ay kusang bang ibigay ang katawan ko. Humihingal na napapikit ako at naghahabol ng hininga habang nanginginig ang buong katawan matapos sumabog ang matinding pagnanasang nabuo sa puson ko. Naririnig ko ang malakas na langit-ngit ng kama at ang ingay na nililika naming dalawa sa tuwing gagalaw siya. Please slow down, Sir Russell. Baka marinig tayo ng mga kapitbahay ko, humihingal na pakiusap ko. Sure, baby, mahinang sagot niya dahilan para makaramdam ako ng kakaiba sa dibdib ko. Nararamdaman ko ang pag-iingat niya kahit agresibo siya, pero talagang hindi maiwasan ang makagawa kami ng ingay dahil luma na ang kama, tapos digil pa siya. Alipin ako ngayon ng masarap na pakiramdam, dulot ng pag-iisa naming dalawa. Hindi ko alam kung bakit ganito ang naging reaksyon ng katawan ko, pero nasa punto na ako na ayaw kong tumigil si Sir Russell na mas mabilis ngayong gumagalaw. Sir Russell, ang sarap po, walang kontrol sa sariling wika ko. Rest, Beatrix, mahinang bulong ni Sir Russell kaya tumango ako. Kailangan ko talagang magpahinga, dahil sobrang nanghihina ako. Pakiramdam ko ay naubos na talaga ang lakas ko. Kahit hindi sabihin ng katabi ko, kusang pumikit ang mga mata ko, pero nahihirapan akong makatulog dahil sa katabi ko. Tahimik na rin si Sir Russell na panay ang marahang haplos sa balikat at braso ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas bago ako nakatulog na hubot-hubad katabi niya, dito pa mismo sa ibabaw ng kama sa loob ng silid ko. Hindi ko talaga inaasahan na mangyayari ang mainit na tagpong pinagsasaluhan naming dalawa. Tanghaling tapat, pero para kaming mga apoy na naglalagablab. Nakakahiya, lalo na at nangyari ito dito mismo sa loob ng silid ko, kung saan minsan ko nang sinabi sa aking nanay na iingatan ko ang sarili ko, pero hindi ko nagawang panindigan, dahil natangay ako sa tukso at naging mahina ako ng akitin ng lalaking katabi ko. Ate, nandyan ka ba sa loob? Napabalikwas ako at mabilis na bumangon ng magising at nakarinig ng sunod-sunod na pagtawag sa akin ng kapatid kong kumakatok mula sa labas ng pintuan. Mukhang umuwi na si Alona galing sa school na pinapasukan niya, kaya kinatok ako dito sa silid namin. Oo, bakit? Kinakabahan na tanong ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang kapatid ko. Sigurado akong magbibihis siya bago pumunta sa ospital kaya kumakatok ngayon. Mabilis na bumaba ako sa kama at pinulot ang mga damit ko na nagkalat sa lapag at agad na isinuot. Kinakabahan na tiningnan ko si Sir Russell na nagising rin at nakita akong hindi mapakali, dahil natatakot akong baka mahuli kami ng kapatid ko. Ate, pwede mo bang buksan ang pintuan saglit? Magbibihis lang ako, sabi pa ni Alona na muling kumatok sa pintuan. Natampal ko ang noo ko at mabilis na kumuha ng damit na isusuot ng kapatid ko sa drawer. Binigyan ko ng sign si Sir Russell na bumangon at pumunta sa likod ng pintuan para magtago at hindi makita ng kapatid ko kapag binuksan ko ang pinto. Pinandilatan ko pa siya ng mga mata nang ngisihan ako at hubad na pumunta sa tabi ko. Ako na ang pumulot ng boxer niya at hinagis sa kanya at mabilis na pinulot ang mga damit niya at itinago sa ilalim ng kumot. Okay ka lang ba, ate? Nag-aalala na tanong ni Alona nang pagbuksan ko ng pintuan at makita siyang naghihintay sa labas. Oo, kinakabahan na sagot ko. Mukhang hindi, sabi ni Alona na tiningnan ako. May mga mapupula ka na namang marka sa leeg mo, ate. Lihim na napamura na lang ako habang awkward na nakangiti sa kaharap ng kapatid ko. Kagagawan ito ni Sir Russell at nawala sa isip ko. Malinaw na nakikita tuloy ni Alona ang mga kiss marks sa leeg at dibdib ko dahil manipis na sando lang ang suot ko.
Allergy lang ito, Alona. Sa kabilang room ka na lang muna magbihis, please. Masakit ang ulo ko at gusto ko munang magpahinga, pakiusap ko sa kapatid ko. Sige, ate, pahinga ka muna. Kailangan mo iyan, lalo na lagi ka na lang puyat gabi-gabi, tapos may trabaho ka pa mamayang gabi, nakakaunawa na sagot ng kapatid ko sa akin. Tipid na ngumiti ako at nagpapasalamat sa kanya. Mabuti na lang at hindi pumasok dito sa silid si Alona, dahil kung hindi, siguradong mahuhuli niya kami ni Sir Russell. Ate, may bisita ka ba dito kanina? Tanong ni Alona nang lumingon sa akin. Bakit? Kinakabahan na tanong ko. May nakita kasi akong itim na jacket sa ibabaw ng sofa. Parang katulad sa pangmayaman, tapos ang bango pa, sagot ng kapatid ko dahilan para lalong kumabog ng malakas ang dibdib ko. Sa boss ko iyon. Dumalaw siya dito kanina at kinamusta ako, kasi ilang araw na akong hindi pumapasok sa fast food. Naiwan nga niya iyon, ihahatid ko lang bukas, pagdadahilan ko. Pero hindi ba, babae si Miss Aya? Kunot ang noon na tanong ni Alona sa akin. Matalino talaga ang kapatid ko at matalas ang isip. Nakalimutan kong kilala nga pala niya ang manager ko sa fast food na pinapasukan ko. Boss namin iyon, mas mataas pa kay Miss Aya ang posisyon, napalunok na sagot ko. Tumanggaw tango ang kapatid ko na tila nauunawaan na niya. Nakahinga ako ng maluwag nang magpaalam siyang papasok na sa maliit na silid ni Vito at magbibihis na. Ang hirap magtago at magsinungaling pero kailangan kong gawin. Ayaw kong malaman ni Alona ang tungkol kay Sir Russell, lalo na ang kaugnayan ko sa kanya, dahil hindi magtatagal, mawawala rin siya sa buhay namin kapag natapos ko ng bayaran ang utang ko sa kanya. Mabuti nang hindi niya alam na may lalaking natulog dito sa room ko at katabi ko pa sa kama, tapos may nangyari sa aming dalawa. Ano na lang ang iisipin ng mga kapatid ko kapag nalaman nila ang tungkol dito. Babae si Alona, hindi magtatagal, magiging attractive siya sa mga lalaki. Ayaw kong bigyan siya ng impresyon na ayos lang mag-uwi ng boyfriend niya. At matulog dito sa bahay kasama niya. Ganun rin ang ibang kapatid namin. Matapos makasiguro na nakalock na ang pintuan ay dahan-dahan akong humakbang palapit sa kama at nanghihina na umupo. Lumapit rin si Sir Russell na parang walang nangyari at hindi man lang nag-abala na kunin ang damit niya at isusuot. Hindi ko siya kinausap at binigyan ng sign na huwag magsalita dahil nag-iingat akong baka marinig kami ni Alona. Siguradong magtatanong ang kapatid ko kung sino siya, dahil alam niyang hindi ako tumatanggap ng manliligaw at wala rin namang boyfriend. Laking pasasalamat ko na hindi gumawa ng kahit anong ingay Sir Russell. Tahimik naman ang katabi ko na muling humiga sa kama at kinabig ako para mahiga katabi niya. Kalahating oras rin ang lumipas nang muling kumatok si Alona at sinabing may pagkain na umano siyang inihanda sa kusina at pwede na akong kumain kapag nagutom ako mamaya. Nakahinga ako ng maluwag nang magpaalam ang kapatid ko at sinabing aalis na siya papunta sa ospital. Hinintay ko munang marinig na bumukas at sumara ang pintuan bago tumayo at sumilip sa bintana para tingnan kung nakalabas na si Alona ng bahay. Kailangan mo nang umalis. Mamaya, uuwi na rin ang isa ko pang kapatid. Baka abutan ka niya dito, mabilis na sabi ko kay Sir Russell. Mga kalahating oras lang kasi, uuwi na si Vito para maghandang pumasok sa eskwelahan niya. For sure, aabutan niya dito si Sir Russell kapag hindi pa siya bumangon at magbihis. Hindi siya pwede magtagal dito. Pwede akong manatili dito sa loob ng kwarto mo, bale walang sagot ni Sir Russell kaya pinanlakihan ko siya ng mga mata. Parang walang pakialam na inabot niya ang cellphone at may tinawagan. Hindi nagtagal, narinig kong sinabi niya sa kausap na bumili raw ng pagkain at dalhin dito. Nakasimangot na tinapunan ko siya ng masamang tingin. Nakakainis siya. Hindi porket may utang ako sa kanya, kung umasta siya ay parang nasa sarili lang na bahay niya at dapat ay nasusunod ang gusto niya. Baka pwedeng umuwi ka na muna sa bahay mo, nagpipigil sa inis na pakiusap ko. Later, tipid na sagot lang ni Sir Russell. Huminga ako ng malalim dahil sa nakikita ko, kahit ipagtulakan ko siyang umalis na at umuwi sa penthouse niya ay hindi aalis ang lalaking katabi ko ngayon. Imbes magpahinga ako, heto at naiinis ako dahil sa kanya, pero hindi ko naman pwedeng ipakita kay Sir Russell. Bumangon na lang ako at inabot ko ang damit na hinubad niya dahil siguradong nagusot at nalukot ang mga ito.
Inayos ko ito at nilagay sa hanger at pagkatapos ay isinabit. Nakita ko namang pinagmamasdan ako ni Sir Russell hanggang matapos ako sa ginawa ko, at pagkatapos ay lumabas muna ng silid, para maglinis ng katawan dahil nang lalagkit ang pakiramdam ko. Mabuti na lang at wala pa si Vito nang matapos akong maligo at lumabas sa CR. Doon na rin ako nagbilis dahil nahihiya akong gawin ito sa loob ng silid ko, lalo na at sigurado akong naroon pa rin si Sir Russell at makikita na naman niyang huwad ang katawan ko. Dinala ko sa loob ng room ko ang coat ni Sir Russell at isinabot sa hanger kasama ng mga damit niya. 5 minutes rin ang lumipas nang dumating si Vito. Lumabas ako sa sala at kinamusta ang kapatid ko. Tulog pa rin si Riza at hindi pa nagkakamalay. Sabi naman ni Dr. Balls, base sa mga previous na pasyente niya, posibleng magising si Riza anytime ngayong araw kapag gumanda na ang kondisyon niya. Pinanood ko kung paano kumain si Vito. Ako na ang naghugas at nagligpit ng mga pinagkainan niya at inutusan kong maligo ang kapatid ko, dahil ayaw ko siyang mahuli ng pasok sa school. Hindi na humingi ng baon sa akin si Vito dahil pinaghatian nila ni Alona ang kita sa kakanin na binenta ng kapatid namin kaninang umaga. Kahit paano, sapat iyon para sa allowance nila at gastusin sa project. Walking distance lang ang school na pinapasukan nila, kaya tipid sa pamasahe ang mga kapatid ko. Papasok na ako ate, paalam ni Vito sa akin. Sige, mag-ingat ka. Ngumiti sa akin ang kapatid ko at sinabing gagalingan niya sa school. May exam kasi sila ngayon, kaya minabuti kong maaga siyang pumasok. Dala naman niya ang mga books niya sa hospital kaya nakapag-review siya doon. Paano mo kinakaya ang lahat ng responsibilidad mo sa iyong mga kapatid? Napalingon ako kay Sir Russell na nakatayo pala malapit sa akin dito sa maliit naming sala. It's none of your business, Sir Russell, seryosong sagot ko. Ayaw ko kasing magsimula siyang magtanong tungkol sa personal na buhay at pamilya ko. Estranghero siya sa amin at kaya siya narito dahil may utang akong kailangang bayaran sa kanya, at hanggang doon lang iyon. May limitasyon ang lahat. Kahit bata pa ako, mabilis na nag-matured ang isip ko dahil kailangan kong magdesisyon para sa pamilya ko. Hanggang kailangan ko babayaran ang utang ko sa iyo, Sir Russell, lakas loob na tanong ko. Why? Maikling tanong ng kaharap ko. Nilakasan ko ang loob ko at sinabi ko sa kanya ang laman ng isip ko. Mas mabuting may maayos tayong usapan. Handa naman akong gawin ang gusto mo para mabayaran kita, basta susunod ka rin sa kasunduan natin. Gumalaw ang dulo ng kilay ni Sir Russell at bahagyang nangunot ang noo. Mukhang hindi siya sanay na hindi siya sumusunod, dahil obvious naman na hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Hindi kasi pwedeng ganito na basta na lang siya pupunta dito sa bahay ng walang paalam at aabutan pa ng mga kapatid ko. May nangyari na sa amin, nakuha na niya ang pagkaberhen ko, ano na lang ang mangyayari sa akin kapag nalaman ng mga kapitbahay at kapatid ko ang namamagitan sa aming dalawa, ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon ko. Willing naman akong pumunta sa place mo, kapag gusto mo at magkakasundo tayo, para hindi mo na kailangan na pumunta dito. Tell them na boyfriend mo ako, para wala kang maging problema kapag narito ako, utos ni Sir Russell, pero mabilis na umiling agad ako. Hindi ko gusto ang ideya niya. Kaya sinabi kong ayaw ko. Fine, ipapasundo kita at 10 o'clock every evening, then uuwi ka ng 6 o'clock in the morning, sagot ni Sir Russell. Nagkasundo kaming dalawa. Pumayag ako sa setup na sinabi niya, dahil may oras ako para pumasok sa trabaho sa araw at bantayan si Riza sa hospital. Pabor sa akin ang schedule na napagkasunduan namin, kaya makakapasok pa rin ako sa trabaho ko sa fast food sa araw. Hanggang kailangan ako pupunta sa bahay mo, Sir Russell, lakas loob na sagot ko. Until the end of this month, seryosong sagot ng kaharap ko. Okay, deal, mahinang sagot ko. Sapat para marinig ng lalaking kaharap ko. Pumayag ako sa gusto ni Sir Russell. Second week na ngayon ng buwan, may natitira pang mahigit 2 linggo. Mabilis lang naman lumipas ang araw, kaya hindi ko na lang iisipin ang tungkol dito, dahil ang mahalaga ngayon sa akin ay mabayaran ko sa kanya ang utang ko. Nag-uusap kami nang dumating ang isang lalaki, dala ang pagkaing inutos ni Sir Russell. Ang akala ko ay kakain siya dito sa bahay, kaya inutusan niya ang tauhan na bumili at dalhin dito,
Pero matapos naming mag-usap ay nagbihis na siya at basta na lang umalis ng walang paalam. Sumama na si Sir Russell sa dumating na tauhan niya, kaya sabay na silang umalis at naiwan akong tulala at pinagmamasdan ang ilang paper bag sa harap ko na puro pagkain ang laman. Nakahinga ako ng maluwag nang maiwan akong mag-isa dito sa bahay. Nanghihina na umupo ako sa sofa at samandal, sabay pikit ng mga mata. Hindi ko alam kung ano ang magiging buhay ko pagkatapos nito, pero kailangan kong maging alerto. Tinawagan ko si Honey at sinabi kong may nangyari ulit sa amin ni Sir Russell, pati na rin ang gusto niyang mangyari na pupunta ako sa penthouse niya gabi-gabi. Okay lang yan, Beatrix. Iisipin lang ng mga kapatid mo na papasok ka sa trabaho, pampalubag loob na sagot ni Honey. Paano kung mabuntis ako, Honey? Kinakabahan na tanong ko. Hindi ako inosente sa possibility na magkatotoo nga ang kinatatakutan ko dahil kahit minsan, hindi naman gumamit ng kahit anong proteksyon si Sir Russell. Basta na lang siya pasok at putok sa loob. Hindi man lang niya naisip na baka mabuntis niya ako sa ginagawa namin. Oo nga, mabuti pa Beatrix. Bumili ka agad ng pills para wala kang maging problema balang araw, sabi ni Honey. Safe ako noong unang gabing may nangyari sa amin dahil dumating ang irregular na menstruation ko immediately pag-uwi ko dito sa amin, galing sa bahay niya. Akala ko noong una ay nag-bleeding ako dahil na-divergenized ako ni Sir Russell. Pero napansin ko na medyo malaki at buo ang dugong lumabas sa akin. Since nasa ospital naman ako nagbabantay kay Riza, nagpatingin agad ako sa doktor. Natural lang daw iyon, dahil nga sa irregular ang menstrual ko. Inaabot nga lang ng 2 araw, kaya nakahinga ako ng maluwag dahil sure na hindi ako mabubuntis, kaya lang, hindi ko naman akalain na basta na lang pupunta dito sa bahay si Sir Russell at may nangyari na naman sa aming dalawa kanina. Kung bibilanggan ko ang araw mula nang matapos ang menstruation, safe pa rin naman ako. Pasok pa ito sa 7 days period lalo na at kahapon lang naman ito tumigil. Mahirap kasi talaga kapag stress tapos kulang pa sa tulog, kaya kahit bata pa ako ay nagkaroon agad ako ng hormonal imbalance. Nang makaalis si Sir Russell ay agad na nagbihis ako at pumunta dito sa hospital para puntahan si Riza. Pero bago ako tumuloy sa ward niya ay nagpatingin muna ako sa gynecologist at sinabi ko na gusto kong gumamit ng contraceptive. Kaya binigyan niya ako ng pills para inumin ko sa loob ng 1 buwan. Nandito na ako sa ganitong sitwasyon, kaya dapat maging maingat ako. Paano ang mga kapatid ko kapag bigla na lang ay mabuntis ako tapos wala pang ama? Lalo lamang magiging miserable ang buhay naming lahat kapag nangyari iyon. Kailangan kong magtrabaho para sa mga kapatid ko, para makapag-aral sila. Ayaw kong masira ang kinabukasan nila nang dahil sa akin, dahil naging padalos-dalos at pinabayaan ko ang sarili ko. Higit kanino man, sa akin umaasa ang mga kapatid ko. Kapag may nangyaring hindi maganda sa akin, sila ang kawawa at ayaw kong mangyari iyon, lalo na ang mag-suffer sila dahil sa consequences ng maling desisyon ko. Nadatnan kong nag-aaral si Alona at nagsusulat habang nagbabantay kay Riza. Binigay ko sa kanya ang pagkaing dala ko, galing sa tauhan ni Sir Russell kanina. Hindi naman kumain ang lalaking iyon sa bahay tapos marami siyang pinabailang pagkain, kaya dinala ko ang iba dito sa hospital para may makain naman ang kapatid ko. Wow ate, ang bango naman nito, mukhang masarap, excited at nakangiting sabi ni Alona, matapos buksan ang paper bag na dala ko at ilabas ang pagkain. Ngumiti ako sa kapatid ko, natutuwa akong makitang masaya siya at makakakain ng masarap at maayos na pagkain ngayon. Kumain ka muna, ako nang bahala kay Bunso. Agad inayos ni Alona ang mga notebook at pagkatapos ay hinarap ang pagkain niya. Hinintay kong matapos kumain ang kapatid ko bago nagsimulang kausapin siya. Mahinahon na hinarap ko ang kapatid ko at hinawakan ang kamay niya. Alona, simula bukas, kailangan ko nang pumasok ng trabaho sa gabi. Ikaw muna ang bahala kay Alona ha. Palitan kayo ni Vito. Sa araw, narito naman ako, kaya pwede kang matulog at umuwi sa bahay. Sige po ate, ako na ang bahala, basta bukas lang cellphone mo, para matawagan kita agad kapag may emergency, nakakaunawa na sagot ni Alona. Sige, maikling sagot ko habang ang mga mata ay nakatingin sa kapatid namin. Hawak ko ang kamay.
Ni Riza at minamasahe ang palad niya nang maramdaman kong gumalaw ang isa sa mga daliri ng kapatid ko. Riza, gising na, emosyonal na pakiusap ko sa kapatid ko. Nandito si ate sa tabi mo. Pinigilan ko ang nagbabadyang luha sa mga mata ko at ilang ulit na kumurap. Emosyonal talaga kasi ako ngayon dahil simula nang mawalan ng malay ang kapatid ko 6 days ago, ngayon ko lang naramdaman na gumalaw ulit ang daliri niya. Mahina at isang beses lang, pero nagkaroon ako ng mas malaking pag-asa na madyay gising na siya. Ate, gumagalaw ang talukap ni Riza, bulalas ni Alona dahil sa nakita. Tumawag ka ng nurse at doktor, bilis. Malakas na utos ko sa kapatid ko na agad namang tumayo at lumabas para sundin ang sinabi ko. Hindi nagtagal, magkasunod na pumasok ang dalawang nurse at sumunod naman si Dr. Balls. Pinanood ko ang nangyayari habang nakatayo sa paanan ng kama katabi ni Alona. Pakiramdam ko, napakatagal ng bawat segundong lumipas habang hinihintay ko kung ano ang magiging findings ng doktor na sumusuri sa kapatid ko. Nakita ko kung paano binuksan ng doktor na kasama namin ang talukap ng mga mata ni Riza at pagkatapos ay ginamitan ng parang maliit na flashlight. Gising na ang pasyente, sabi ni Dr. Balms na bumaling sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko ay biglang nawala ang pagod na nararamdaman ko, maging ang sakit ng ulo dahil sa puyat. Mabilis na linapitan ko si Riza at hinawakan ko ang kamay niya. Ate, mahina at paos na tawag sa akin ni Riza. Ito na ang isa sa pinakamasayang sandali sa buhay ko. Palagi niya akong tinatawag na ate. Pero iba ang saya ngayong nagising na ang kapatid ko matapos ang ilang araw na wala siyang malay. Nandito lang si Ate Riza, naluluha at emosyonal na sabi ko. Huwag muna ninyong kausapin ang pasyente. Kailangan niyang magpahinga, sabi sa amin ng doktor ng kapatid ko. Sige po doktor, maraming salamat. Ngumiti sa akin si Dr. Balms at tinanong si Riza kung ano ang nararamdaman niya. Sinabi ng kapatid ko na masakit ang ulo at katawan niya. Tapos nauuhaw siya. Dahan daw ang pinainom ng maligamgam na tubig si Riza at pagkatapos ay pinagpahinga na. Nagbilin si Dr. Balms na tanging lugaw raw muna ang dapat kainin ng kapatid ko bago umalis. Inutusan kong bumili ng lugaw si Alona habang binabantayan ko ang bunso naming kapatid. Hindi nagtagal, bumalik siya, dala na ang pagkain at sinubukan kong subuan paunti-unti si Riza. Laking pasasalamat ko nagising na ang kapatid ko at sabi ni Dr. Balms ay mas malaki ang possibility na naging successful ang operasyon nila kay Riza ngayong nagising na siya. Under observation ang kapatid ko, kaya hindi muna ako pumasok sa fast food chain na pinapasukan ko sa araw. Nagpaalam na rin ako na titigil muna sa loob ng 1 buwan sa coffee shop na pinapasukan ko sa gabi. Hindi ko kayang pumasok doon ngayon buwan kahit part-time lang, gaya ng ginagawa ko. Kailangan ko munang matapos ang usapan namin ni Sir Russell bago bumalik doon, kung may bakante pa at tatanggapan nila ulit ako. Mabilis lumipas ang 1 araw. 9 o'clock pa lang, umuwi na ako dito sa bahay. Naiwan si Vito sa hospital, habang si Alona naman ay maagang natulog. Siniguro ko na nakalock lahat ang pintuan bago umalis nang tawagan ako ni Sir Russell at sinabing nasa labas na raw ng eskinita naghihintay ang tauhan niyang susando sa akin. Wala akong dalang gamit maliban sa maliit na bag ko na may lamang wallet at cellphone. Walang imak na pumasok ako sa itim na sasakyang naghihintay sa akin sa kanto. Ito rin ang kotseng naghatid sa akin dati, pero ngayon, ang babaeng sumando sa akin sa labas ng penthouse ni Sir Russell ang kasama ko at nagmamaneho. Dahil malalim na ang gabi, hindi na gaanong traffic. Kalahating oras lang ay nakarating kami ng babaeng kasama ko sa tapat ng malaking building kung saan nakatira si Sir Russell. Gaya noong unang pumunta ako dito, sinamahan ako ng tauhan ni Sir Russell at hinatid mismo sa harap ng penthouse niya. Hindi na siya pumasok sa loob at walang palem na umalis at tinalikuran ako matapos bumukas ang pintuan at sinabing pumasok na ako. Hindi ko na lang pinansin ang malamig na pakikitungo ng babaeng iyon sa akin. Dahan-daang pumasok ako sa loob ng penthouse ni Sir Russell. Wala pa rin pinagbago ang lugar na ito, malawak at malinis pa rin. Wala akong narinig na kahit anong ingay, maliban sa samarang pintuan. Nakaramdam pa ako ng takot dahil wala naman akong nakitang tao.
Pero naisip ko na lang na baka gaya sa mga mall na automatic itong magbubukas kapag may tao sa labas ng pintuan. Umupo ako sa sofa at hinintay kong lumabas si Sir Russell mula sa silid niya. Hindi kasi ako pumasok doon dahil nag-iipon pa ako ng lakas ng loob na harapin siya. Hindi kasi maganda ang mood niya nang umalis siya sa bahay. Alam kong hindi niya nagustuhan na pinagtulakan ko siyang umalis, dahil hindi talaga ako komportable na naroon siya at posibleng makita ng mga kapatid ko. Halos kalahating oras na ang lumipas na nakaupo ako dito sa sala, pero hindi ko nakitang lumabas si Sir Russell. Napakatahimik dito sa loob ng malawak at purong salamin na bahay niya. Tila ba walang ibang tao, dahil kahit minsan, wala akong narinig na kahit anong ingay mula sa loob ng silid. Dahan-daang tumayo ako at marahan ang mga hakbang na tinungo ko ang nakasaradong pintuan. Lakas loob na hinawakan ko ang doorknob at binuksan, pero nagulat ako nang makitang wala pala dito sa loob ng silid niya si Sir Russell gaya ng inaasahan ko. Iginala ko ang paningin ko sa buong silid bago lumabas. Binuksan ko ang bag na dala ko at tiningnan kung may natanggap ba akong text messages mula sa kanya. Marami pala akong missed call. Hindi ko napansin dahil naka-silent mode ang cellphone ko dahil hindi pwede ang maingay sa hospital. Wala naman akong natanggap na text messages galing kay Sir Russell. Tanging mula kay Honey lang ang nabasa ko at pinaalalahanan akong huwag kong kalimutan uminom ng contraceptive bilang proteksyon ko. Okay lang na mag-enjoy ka at sulitin mong kasama ang may mataba at mahabang batuta Beatrix. Pero dapat, protektahan mo ang mattress mo. Pero kung willing ka namang magkaroon ng kamukha niya, go na, sure malakas ang dugo niyan, kaya hindi ka nalugi kapag nabuhay ang panla niya. Natatawa na lang ako habang binabasa ang text message na galing kay Honey. Hindi muna ako nag-reply dahil nag-send ako ng message sa group chat namin ng mga kapatid ko. Napangiti ako nang makita ko ang larawang pinadala ni Vito. Kumakain si Riza ng sopas at masigla na. Hindi pa man makabangon, pero ayos lang dahil alam kong gagaling na siya. Makita ko lang na ganito ang kapatid ko ay hindi ko pinagsisihan na ipinagbili ko ang sarili ko. Masaya akong makitang unti-unti nang nagiging maganda ang pakiramdam niya at kahit paano ay malakas na. Sabi ni Dr. Bols, kapag nagtuloy-tuloy ang ganitong development sa health ng kapatid ko, pwede na namin siyang ilabas sa susunod na linggo. Hindi ko alam kung gaano katagal akong mag-isang naghihintay kay Sir Russell dito sa sala. Inaantok na ako at hirap na akong labanan ang pamimigat ng mga mata ko, kaya pinili kong pumasok sa loob ng silid niya at maligo, para hindi naman nakakahiya sa kanya, kapag gusto na naman niyang angkinan ang katawan ko. Wala akong dalang pantulog at hindi rin naman ako pwedeng matulog ng hubad. Masyadong malamig ang temperature dito sa loob ng silid, kaya kahit nag-aalangan ako ay binuksan ko ang isa sa mga nakita kong cabinet dito sa loob ng silid ni Sir Russell at kumuha ng isa sa mga damit niya. Sana lang talaga ay hindi siya magalit sa akin. Nakakahiya na nakialam na naman ako sa gamit niya. Pero dahil wala naman akong ibang choice kaya pikit matang sinuot ko ang isa sa mga t-shirt niya. Nahiga na rin ako sa kama at nagbalot ng makapal na kumot. Kahit kasi wala si Sir Russell dito, bukas ang air condition sa bahay niya. Kaya ang lamig ng paligid, dahilan para lamang akong makaramdam ng antok. Dala ng pagod, minuto lang ay nakatulog agad ako. Hindi ko na nga alam kung anong oras dumating si Sir Russell, dahil nagising akong nakahiga na siya sa tabi ko at yakap ako. Ilang ulit na napakurap ang inaantok na mga mata ko. Kahit lampshade lang ang tanging liwanag na meron dito sa silid ay malinaw na nakikita ko ang perpektong mukha ni Sir Russell nang mag-angat ako ng paningin. Gahibla lang ang pagitan ng mga mukha namin. Hindi ko alam kung paano kami umabot sa ganito, dahil nagising akong walang suot na damit pang itaas si Sir Russell, habang nakaunan ako sa braso niya at nakahiga paarap sa kanya. Nasa bewang ko rin nakapatong ang braso ni Sir Russell at yakap niya. Ang intimate naman ng posisyon naming dalawa, habang parehong nakahiga sa ibabaw ng kama. Nararamdaman ko na naman ang biglang pagbilis ng puso ko ngayong magkadikit ang mga katawan namin at katabi ko siya. Pinili ko ang pumikit dahil habang tila tukso namang naalala ko kung ano ang emosyon at ekspresyon na nakikita ko sa tuwing nasa ibabaw ko siya at inaangkin ako. Ano ka ba naman, Beatrix? Ang halay ng isip mo.
Lihim na pinagalitan ko ang sarili ko dahil hindi ako mapakali habang yakap ni Sir Russell at malayang nanunuot sa ilong ko at naaamoy ang pamilyar na pabangong malimit na ginagamit niya. Mariin na pumikit ako habang pidgel ang hininga nang marinig ko ang mahinang ungol na nagmula kay Sir Russell. Naramdaman ko rin na hinapit niya ang bewang ko at pagkatapos ay lalo pang sineksik ang katawan ko sa kanya. Kaya tumatama ang mainit na buga ng hininga ko sa balat niyang nakadikit sa ilong at bibig ko. "Why are you awake?" Mahina ang tinig na tanong ni Sir Russell sa akin. Nagising ako bigla, mabilis at kinakabahan na sagot ko. "Sleep, Beatrix. Bago pa magbago ang isip ko at hindi ka na makatulog hanggang umaga," mahinang banta ng katabi ko. Hindi ako sumagot, pero tumango muna ako. Kinuha ni Sir Russell ang braso ko sa pagitan namin at dinala sa ibabaw ng katawan niya na para bang yakap ko siya. "Mas maganda ka habang nagpapahinga sa ibabaw ng aking kama, walang ibang suot kundi ang aking kamiseta." Bulong sa akin ni Sir Russell. Pakiramdam ko ay biglang nag-init ang mga pisngi ko. Sumiksik na lang ang mukha ko sa dibdib niya para itago ang hiyang nararamdaman ko. "I am sorry, sir. Naligo kasi ako kanina, pero wala akong dalang damit kaya nakialam ako sa damitan mo," nahihiyang paliwanag ko. "It's okay, you can wear any of them. Pero, mas gusto kong wala kang suot na kahit ano kapag nakahiga ka sa ibabaw ng kama," katabi ko. Napangiwi ako sa narinig ko. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili ko at nakurot sa tagiliran si Sir Russell. Ang bastos talaga ng bibig niya. Kung ano-ano ang sinasabi palibhasa hindi na berhin. "Ang lamig dito sa room mo, hindi ko kayang matulog ng walang damit, baka magkasakit pa ako," mahaba ang nguso na sagot ko. "I am enough to keep you warm sa tuwing nilalamig ka, Beatrix. Sabihin mo lang, hindi ako tatanggi sa kahit anong gusto mo. You may have me too if you become cold. Kung tutusin, handa akong gumising habang ikaw ay nasa gitna ng aking mga hita." Mabilis na tinakpan ng kamay ko ang bibig ni Sir Russell. Ang bastos niya. May ideya na ako kung anong gusto niyang sabihin at ipagawa sa akin. Isipin ko pa lang na ganun, naiiskandalo na ang inosenteng isipan ko. Many okis talaga ang lalaking ito. Walang preno ang bibig, napakabastos. Kung ano-ano ang tinatanim sa isip ko. Kahit siya pa lang ang lalaking nakatabi ko, aware naman ako sa ganang bagay. Dahil kay Honey na open magkwento sa akin tungkol sa love life niya. Napangiwi ako ng bamuka ang bibig ni Sir Russell at pinasadahan ng dila ang palad ko at pagkatapos ay bahagyang kinagat, kaya impit na napaungol tuloy ako. Mabilis na hinatak ko ang kamay ko at nagsumiksik sa tabi niya. Hindi na ako nagsalita at pinaikit ang mga mata. Bigla na naman kasing nag-iba ang pakiramdam ko sa katawan ko dahil sa ginawa niya. Ito namang katabi ko, parang walang nangyari na kinabig ako at niyakap ng mas mahigpit. Ramdam ko ang init mula sa balat niya at aaminin ko, kakaiba ang epekto nito sa pakiramdam ko. Wala akong narinig na kahit ano mula kay Sir Russell. Panay lang ang marahang haplos ng mga daliri niya sa ibabang bahagi ng dibdib ko pababa sa tiyan, dahilan para bumilis ang malakas na tibak ng puso ko at mag-apoy ang pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog. Basta pakiramdam ko ay komportable akong yakap ni Sir Russell. Walang nangyari sa amin magdamag hanggang magising ako kinaumagahan sa tunog ng alarm clock sa side table. Masarap matulog at magbabad sa ibabaw ng malambot na kama, lalo na at kulang ako sa tulog, tapos komportable akong nakahiga habang yakap pa rin ni Sir Russell. Dahan-daang inalis ko ang braso niya sa bewang ko at agad bumangon, dahil hindi ako pwedeng hindi umuwi ngayong umaga. May pasok ako sa fast food chain na pinapasukan ko at kailangan ko nang pumasok dahil ilang araw na akong nakalib dahil nasa ospital ang kapatid ko. Iyon ang inaasahan ko para sa araw-araw na gastusin namin ng mga kapatid ko, kaya hindi ako pwedeng laging absent para may sahurin ako at pambayad namin sa mga bills at gastusin. Magaan ang pakiramdam na bumangon ako at bumaba sa kama. Tulog pa rin si Sir Russell, kaya hindi ko na ginaising. Hindi ko alam kung ihahatid ba ako ng tauhan niya, kaya minabuti kong bilisan ang kilos ko, para hindi ako mahuli sa trabaho. Matapos maligo ay lumabas ako sa CR. Gising na si Sir Russell at nakasandal sa headboard ng kama ng abutan ko. Kahit nahihiya, nagbihis ako sa harap niya,
habang pinagmamasdan ng kasama ko. Hindi nagtagal, pumasok siya sa CR, kaya hinintay ko muna bago lumabas para magpaalam na aalis na ako. Uuwi muna ako sa amin sir, nahihiyang paalam ko kay Sir Russell. Alright, my staff will send you home, malamig na sagot ni Sir Russell. Mahirap ang absent sa gaya kung sumasahod based sa working hours araw-araw. Nakakapanghinayang ang isang araw na hindi ako papasok dahil malaking kawalan iyon sa sahod ko. Nasa labas na ang tauhan ko, she will send you back home, sabi ni Sir Russell nang sumulyap sa akin kaya tumango ako. Salamat, tipid na sagot ko. Mabilis na sinukbit ko ang shoulder bag na dala ko. See you later at night, sir, paalam ko bago malaki ang hakbang na lumabas ng silid ni Sir Russell. Walang lingon-lingon na lumabas ako sa penthouse niya. Naabutan kong naghihintay sa akin sa labas ng pintuan ang babaeng sumando sa akin at naghatid kagabi dito sa bahay ni Sir Russell. Tumango lang sa akin ang babae at tipid na ngumiti. Let's go miss, sabi nito, kaya sinuklian ko rin ng tipid na ngiti. Kahit paano, medyo magaan ang oras sa pagitan naming dalawa ngayon. Kahit tahimik kaming sumakay sa elevator at bumaba sa ground floor ay komportable na ako dahil hindi na kasing formal ang pakikitungo niya sa akin gaya ng mga nakaraang araw. Laking pasasalamat ko na hindi ma-traffic ang daan na dinaanan namin ng tauhan ni Sir Russell. Mabuti na lang at may sinusundan siyang GPS. Hindi siya dumaan sa highway. Mukhang mahaba at maraming pasikot-sikot, pero hindi kami naipit sa matinding traffic sa EDSA. Sa hospital na ako nagpahatid dahil gusto ko munang makasama ang mga kapatid ko bago pumasok sa fast food. Naabutan kong gising na si Riza at nagbabantay naman si Vito. Ate, nakangiting bati sa akin ni Riza nang makita ako. Kamusta ang pakiramdam mo? Agad na tanong ko sa kapatid ko nang makalapit sa kanya at halikan siya sa noo. Okay na ako, ate. Medyo malakas na rin ako, sagot ng kapatid ko. Inabot ko kay Vito ang lugaw at pagkaing binili ko sa maliit na carinderia sa kanto ng hospital. Ako na ang nag-ayos sa pagkain ni Riza at sinabihan si Vito na kumain na rin ng almusal. Ate, maraming pagkain sa bahay, hindi ka na sana bumili nito, sabi ni Vito. Oo nga pala, marami ang pinadalang pagkain ni Sir Russell kahapon at hindi namin iyon naubos. Nakalagay sa refrigerator ang natira at pwede pa naming makain iyon sa tanghalian. Ayos lang, mainit ito at bagong luto. Masarap sa umaga, kaya kainin nyo na, nakangiting sagot ko. Ang bait mo talaga ate. Salamat dito, natutuwang sagot ni Riza. Ginulo ko ang buhok ng kapatid ko at pagkatapos ay pinisil ang maliit na ilong niya. Sus, magaling ka na nga, kaya binobola mo na ako. Napangiti ako nang sumimangot si Riza, at sinabing hindi na siya bata. Nakasanayan ko na kasing ganito ang ginagawa ko sa kanya mula noong maliit pa siya, kaya wala siyang magawa kung hindi ang magreklamo kapag ginugulo ko ang mahabang buhok niya. Oo nga, hindi ka na bata, kaya magpagaling ka na, para makalabas ka na dito. Ngumiti at tumango si Riza. Oo ate, nami-miss ko na rin ang pumasok sa school. Hayaan mo, kapag magaling ka na at pwede ka nang lumabas dito, papasok ka ulit sa school, nakangiting sagot ko sa kapatid ko. Talaga, ate, masaya at nagniningning ang mga mata na tanong ni Riza. Tumango ako at ngumiti sa kanya. Isang oras rin ang lumipas bago ako nagpaalam sa mga kapatid ko para pumasok sa fast food. Si Vito muna ang naiwan na nagbabantay kay Riza sa hospital, habang nasa school si Alona at ako naman ay nasa trabaho. Okay na ba ang kapatid mo at pumasok ka na Beatrix? Tanong ni Miss Aya nang makita ako sa locker area namin. Opo ma'am, nakangiting sagot ko. Mabuti kung ganun, may birthday party mamaya sa taas. Tamang-tama na pumasok ka na para may additional staff ako dito sa branch natin, sabi ng manager ko. Agad na inayos ko ang uniform na suot ko at nang masiguro na presentable na ang ayos ko ay lumabas na ako para simulan ang shift ko. Maraming tao ngayon dahil Friday, at may gaganaping birthday party sa second floor ng fast food. Hindi na ito pinagamit sa mga customer kaya punuan dito sa ground floor. Sunod-sunod ang order kahit hindi karaniwang lunch break. May pagkakataon talagang ganito kaya nag-focus ako sa trabaho ko.
Exactly 3 o'clock nang magdatingan ang mga guest sa taas. Sinabi ni Miss Aya na doon muna ako kasama si George, dahil kulang sa tao. Ang dapat na 9 to 5 o'clock na shift ko ay humaba pa. Nag-extend na rin ako hanggang 8 o'clock, dahil bukod sa party ay biglang dagsa ng mga customer. Walang pasok bukas, kaya minsan ay ganito talaga. Naghahanda na akong umuwi nang lumapit sa akin si George. "Pauwi ka na ba, Beatrix?" tanong ng kaibigan ko at kasamahan ko dito sa trabaho. "Oo, late na nga ako, pero okay lang, kasi ilang araw naman akong hindi pumasok," nakangiting sagot ko sa kaharap ko. "Gabi na, gusto mo bang sumabay sa akin para tipid tayo ng pamasahe?" tanong ni George sa akin. "Nako, huwag na. Malayo ang bahay mo," natawang sabi ko. "Sus, sige na, para naman may makita silang babaeng kasama ko," pamimilit ni George. "Magkano ang bayad?" nakapamewang na tanong ko. "Utang muna, wala pa tayong sahod," kumakamot sa batok na sagot ng kaibigan ko. Tinapik ko siya sa balikat at dahan-daang lumapit ang mukha ko sa kanya. "Beatrix, ano yan?" nakangiwi at tila nandidiri na tanong sa akin ni George. Binatukan ko ito dahil ang dumi ng utak. "Akala mo naman ay hahalikan ko siya. Gaga, bakit kasi hindi ka pa umamin sa inyo?" "Ayaw ko nga, kaya nga ako umalis sa poder ng parents ko, para hindi nila ako kulitin at diktahan," marteng sagot ni George. Nakakaangat sa buhay ang pamilya ng kaibigan kong ito, pero dahil lumayas siya sa bahay nila ay wala naman siyang pera. Natagpuan ko siyang pakalat-kalat sa kalsada habang hindi malaman kung saan pupunta, 6 months ago. Nagtanong noon sa akin si George kung may alam akong trabaho na pwede niyang pasukan, kaya sinabi kong may hiring kami dito sa fast food. "Bahala ka nga, pero sinasabi ko sa'yo, maghanap ka ng babaeng ipapakilala mo sa pamilya mo, dahil hindi pwedeng ako lagi ang kinukulit mo." "Kadiri, alam mo namang babae rin ako," nakangiwing sagot ni George. Natawa ako at kinurot ko ito. Malapit talaga ako sa binabae, kaya naging kaibigan ko silang dalawa ni Honey. Alam mo, kung hindi lang aatakihin sa puso ang grandfather ko, matagal na akong lumantad sa publiko, Beatrix. Kaya lang, ayaw kong mamaalam siya sa mundo ng dahil sa akin, kaya magpapakabait muna ako. Kaunting tiis pa, kapag nakuha ko na ang share ko, gora na, goodbye George, hello Georgina na. Tawang-tawa ako sa mga pinagsasabi ni George. Nakurot ko pa sa tagiliran, sabay hampas sa braso niya. "Nakakarami ka na, Beatrix. Masakit ha?" Natawa ako sa reklamo ng kaibigan ko kaya napailing na lang ako. "Sige na, uuwi na ako at gabi na," sabi ko. "Hatid na nga kita, para naman mabisita ko ang kapatid mo sa hospital," sabi ni George. Dahil gabi na, hindi na ako tumanggi. Isinama ko na lang si George at sumabay sa akin papunta sa hospital. Binisita niya ang mga kapatid ko at kinumusta. "Hindi ako pwedeng magtagal dito, may trabaho ako by 10 o'clock, palon ko sa mga kapatid ko," ganon rin kay George. "Kahit gusto ko pang makasama ang mga kapatid ko, kailangan kong umalis. Past 9 o'clock na at kailangan kong umuwi muna sa bahay at maghanda para pumunta sa penthouse ni Sir Russell. Mabuti na lang at nasanay na ang mga kapatid ko na umaalis ako sa gabi, para pumasok sa trabaho sa coffee shop. Hindi na questionable sa kanila kung bakit kailangan kong umalis at hindi umuwi ng magdamag. Ang akala ko, kaya sumabay sa akin lumabas sa hospital ang pasaway na kaibigan ko dahil uuwi na siya, pero kukulitin lang pala ako. "Ihahatid na kita sa coffee shop, Beatrix," sabi ni George. "Huwag na. Uuwi pa ako sa bahay para maligo," sagot ko at talagang matigas na tinanggihan ko ang offer ng kaibigan ko. "Ano ka ba naman? Okay lang, minsan lang ako mag-offer," sabi ni George na alam ko kung bakit kinukulit na naman ako ngayon. Malapit na ang birthday ng lolo niya. Minsan ko nang nakilala ang matandang iyon nang umattend ako sa family gathering nila at ngayong may malapit na namang okasyon sa kanila, nangungulit na naman ang kaibigan ko. Hinarap ko ang kaibigan ko at pinamewangan. "Huwag mo akong kulitin, Georgina. Alam ko kung bakit lagi ka na namang nakabuntot sa akin." Kumamo sa batok ang pasaway na si George at malanding kukurap-kurap ang mga talukap at nagpakyot ng mga mata sa akin.
Alam kong kukulitin talaga ako nito kaya inunahan ko na. Si Honey na lang ang isama mo, George. Pwede ang isang yun. Sure na pagbibigyan ka niya agad, pilyang sabi ko. Beatrix, naman, ikakapahamak ko iyan, mahaba ang nguso na reklamo ni George. Bahala ka, binigyan kita ng suggestion, kaya huwag mo na akong kulitin at papasok pa ako sa trabaho ko. Umuwi ka na, magkita na lang tayo bukas sa fast food, pagtaboy ko sa kaibigan ko. 5,000, samahan mo lang ako. Ayaw paawat na sabi ni George pero umiling ako. 10,000. Same pa rin ang sagot ko. Wala kasi akong balak sumama may George dahil nahihiya ako sa mga sosyalan na ganun. Last na ito, Beatrix, 15,000. Nanlaki ang mga mata na hinarap ko ulit ang kaibigan ko. Sure ka ba talaga na magbabayad ka ng ganyan kalaking halaga? Baka naman kapag pumayag ako. Tumawad ka na naman, punot ang noon na tanong ko. Tumanggaw si George kaya hamaba ang nguso ko. Bakit may pera ka bang pambayad? Ang pasaway na kaibigan ko, tinawanan ako. Oo naman, alam kong hindi mo ako matitiis, lalo na ang bayad ko, kaya nag-ipon ako, nakangising sagot ni George. Siraulo ka talaga, gigil na hinampas ko sa dibdib si George, pero natigilan ako nang biglang lumapit sa amin ang babaeng tauhan ni Sir Russell. Hindi ko alam kung saan siya galing. Basta na lang sumulpot dito at lumapit sa amin. Miss Beatrix, si boss po, sabi nito nang iabot sa akin ang hawak na cellphone. Napatingin ako kay George na nagulat rin sa biglang paglapit sa amin ng babae. Kinuha ko ang cellphone at bahagyang lumayo sa dalawang kaharap ko. Hello, mahinang sabi ko nang itapat ko ang cellphone na hawak ko sa tenga ko. I called you almost 800 times, Beatrix. You don't bother to answer any of my calls because you're busy with that mouse, galit at matigas ang tinig na sabi ni Sir Russell. Napasinghap ako sa narinig ko. Hindi ko naman narinig na tumunog ang cellphone sa loob ng bag na dala ko. Saka, bakit ako tatawagan ni Sir Russell ng paulit-ulit, gayong maaga pa naman? Mouse daw, wala namang daga sa paligid ko. I am sorry, sir. Naputol ang sinasabi ko nang mabilis na nagsalita si Sir Russell. Naiinis ako, Beatrix. Pumunta ka dito, ngayon din. Nangunot ang noo ko nang bigla na lang naputol ang tawag. Bastos na lalaking iyon, basta na lang pinatay ang cellphone nang hindi man lang nagpaalam. Nakakainis, ano kayang problema niya? Ibinalik ko ang hawak kong cellphone sa tauhan ni Sir Russell. Tahimik lang na nakatayo ang babaeng lumapit sa amin, kaharap ang kaibigan kong nakikiramdam lamang sa mga nangyayari. Hinarap ko ang kaibigan ko at mabilis na nagpaalam sa kanya. George, sorry, pero papasok na ako sa trabaho. Pasensya ka na, tumawag kasi ang boss ko, kaya kailangan kong pumasok ng mas maaga. Sure ka Beatrix, hindi ka na ba uuwi niyan sa inyo, para makapagpahinga ka saglit? Tanong ni George na tumingin pa sa hawak na cellphone para tingnan ang oras. Umiling ako at nagdahilan na lang sa kaharap ko. Hindi na, maaga akong papasok ngayon. Babawi na lang ako bukas pag-uwi ko. Wala naman tayong overtime sa fast food, kaya siguradong makakapagpahinga ako. Ngumiti ako kay George bago tumalikod at malalaki ang hakbang na sinundan ko ang babaeng tauhan ni Sir Russell. Nagring kasi ang cellphone nito, kaya lumayo sa akin at lumapit sa nakaparadang sasakyan na ngayon ko lang napansin. I wonder kung bakit maaga siyang pumunta ngayong gabi para sunduin ako, gayong late na rin naman akong umuwi kaninang umaga. Saglit na lumingon ako sa kinatatayuan ni George bago sumakay sa naghihintay sa akin na sasakyan. Alam kong nagtataka ang kaibigan ko, dahil alam niyang maganda at mamahalin ang kotseng sumando sa akin, pero hindi niya nagawang magtanong, dahil mabilis na tinalikuran ko siya at sumunod sa tauhan ni Sir Russell. Kanina ka pa ba? Naiilang na tanong ko sa babaeng kasama ko na abala sa pagmamaneho at sa kalsada nakatutok ang mga mata. Yes, around 8 o'clock, formal na sagot nito. Sorry, hindi ko alam na pupunta ka ng maaga. Pasensya ka na kung naghintay ka tuloy sa akin. Ang usapan kasi namin ni Sir Russell ay 10 o'clock mo ako sa sunduan, nahihiyang paliwanag ko. It's okay miss, walang problema sa akin, kay boss ka na lang magpaliwanag. Napangiwi ako sa narinig kong sinabi ng tauhan ni Sir Russell,
Ito siguro ang dahilan, kaya ilang ulit niya akong tinawagan kanina, pero hindi ko nasagot. Kaya pala mainit ang ulo ni Sir Russell dahil kanina pa ako pinasundo, pero hindi ko naman alam na papupuntahin niya ng maaga ang sundo ko. Siya ang hindi marunong sumunod sa usapan, pero siya pa ang nagagalit ngayon. Hindi ko na lang tinibo at muling kinausap ang kasama ko at piniling pumikit na lamang. Pagod ako maghapon sa trabaho at masakit rin ang ulo ko, kaya minabuti kong magpahinga muna habang tumatakbo ang sasakyan. Mahimbing ang tulog ko nang marinig ko ang tinig ng babaeng kasama ko habang ginigising ako. Miss, nandito na po tayo. Pupungas-pangas na nagmulat ako ng mga mata nang naramdaman ko ang marahang pagtapik sa balikat ko ng babaeng kasama ko. Nakarating na pala kami dito sa parking lot ng condominium building kung saan nakatira si Sir Russell. Pero dahil talagang pagod ako ay nakatulog agad ako habang mabilis na tumatakbo ang sasakyang sinakyan ko. Tiningnan ko ang orasan sa braso ko. 6 minutes bago mag 10 o'clock. Maaga pa pala, sadyang mainit lang ang ulo ni Sir Russell, kaya pinapunta agad ako dito sa penthouse niya. As usual, sinamahan ulit ako ng tauhan ni Sir Russell paakyat dito sa penthouse niya. Siya kasi ang may hawak sa gold card na ginagamit at access sa elevator. Walang binigay na access card sa akin ang amo niya, kaya kung hindi ko siya kasama, siguradong hindi ako makakapasok dito. Salamat, tipid na sabi ko sa kasama ko. Hindi na ako nakatiis at tinanong ko siya. Ilang araw ko na kasi siyang nakikita, hindi ko man lang alam kung paano ko siya ay address. Ano nga palang pangalan mo? Dimple, tipid at maikling sagot ng kaharap ko. Ako nga pala si Beatrix, nakangiting sabi ko. Sige po, Miss Beatrix, sisanduan na lang kita dito bukas ng umaga, magalang na palom ni Dimple kaya ngumiti ako sa kanya. Salamat ha, naabala patuloy kita palagi sa paghatid at sundo sa akin, nahihiyang hindyang paumanhin ko. Don't worry, trabaho ko yun miss, sagot ni Dimple na ngumiti rin sa akin. Magalang na nagpaalam si Dimple nang makitang bumukas na ang pintuan ng penthouse ng boss niya. Tahimik na pumasok ako at hindi na siya nilinggan pa. Katahimikan ang sumalubong sa akin. Katulad kagabi wala parent si Russell nang pumasok ako. Walang kahit na sino ang nadatnan ko dito sa loob ng penthouse niya. Mukhang wala siyang kasamang kasambahay at mag-isa lang talagang nakatira dito. Umupo na lang ako sa sofa at tiningnan ang cellphone ko. Wala akong natanggap na text messages mula kay Sir Russell kaya tinawagan ko na lang si Vito at kinamusta si Riza. Napanatag ang loob ko nang marinig kong tulog at nagpapahinga na ngayon ang bunsong kapatid ko. Sinabihan kong matulog na rin si Vito para kahit paano ay makapagpahinga na siya. Kailangan rin iyon ni Vito dahil kulang siya palagi sa tulog. Ayaw kong magkasakit siya, kaya kapag ganitong may pagkakataon ay talagang sinasabi kong magpahinga siya. Iginala ko ang paningin ko. Mukhang wala pa si Sir Russell. Bigla ay kumalam ang sikmura ko at nakaramdam ako ng gutom. Dahil maaga niya akong pinasundo, hindi tuloy ako nakakain ng hapunan sa bahay. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya at mainit ang ulo kanina, tapos ako pa ang pinagbantunan niya. Tumayo ako para pumunta sa kusina. Lakas loob na binuksan ko ang malaking refrigerator, pero wala akong nakitang pagkain. Tanging tubig at beer in can ang laman. Disappointed na isinara ko na lang ito at naghanap ng prutas, pero talagang minamalas yata ako dahil kahit isang pirasong tinapay ay wala akong natagpuan. Kumuha na lang ako ng tubig at uminom. Kahit paano ay nagkaroon ng laman ang tiyan ko. Nakakainis, nagmamadaling pinapunta ako dito ni Sir Russell tapos wala naman pala siya dito. Nagugutom na ako, pero kahit mayaman siya at sobrang laki ng bahay na ito ay wala man lang kahit isang pirasong pagkain. Mukhang sa labas kumakain araw-araw si Sir Russell. Sobrang linis ng kusina at walang bakas na ginagamit niya ito. May mga nakita naman akong gamit, pero mukhang hindi naman niya nagagamit dahil bukod sa wala siyang kasamang kasambahay dito ay wala siyang panahong magluto. Kung sa bagay, ano, nga naman ang aasahan ko sa mayamang tulad niya. Napailing na lang na tumayo ako at pumasok sa silid ni Sir Russell. May ilang pintuan akong nakita, katabi ng silid niya pero hindi na ako nag-abalang buksan pa. Dahil maaga niya akong pinapunta dito sa penthouse niya ay hindi na ako nakauwi sa bahay.
Wala na naman tuloy akong dalang damit. Nakaplano na iyon kanina na magdadala ako ng pantulog ko. Pero dahil agad-agad na pinasundo niya ako kay Dimple ay wala akong nakuhang gamit sa bahay. As usual, damit ni Sir Russell ang sinuot ko matapos maligo. Wala tuloy akong suot na underwear dahil hindi ako nakakuha sa bahay. Kung alam ko lang talaga na ganito ang mangyayari, magdadala ako ng ilang pampalit dahil talagang hindi ako komportable na walang suot na panty. Katatapos ko lang magsuklay, suot ang mahabang puting polo shirt ni Sir Russell nang bumukas ang pintuan. Napalingon ako at nakita ko siyang pumasok. Seryoso ang mga matang lumapit sa akin si Sir Russell. Wala akong narinig na kahit ano mula sa kanya nang pumulupot ang braso sa bewang ko at kinabig ako palapit sa kanya. Hindi tuloy ako nakaiwas nang bumaba ang mukha niya palapit sa akin. Tinawid niya ang gahiblang pagitan naming dalawa at hinuli ang bibig ko at pagkatapos ay siniil ng halik. Welcome home, mahinang bulong ni Sir Russell. Home. Pakiramdam ko may kung anong nagrambulan sa loob ng tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ang epekto sa akin nang marinig ko ang sinabi ni Sir Russell, pero baka hindi naman talaga ganun ang ibig niyang sabihin dahil hindi ko bahay ito. I brought some foods for our dinner, let's eat, sabi ni Sir Russell nang lubayan ang bibig ko. Napangiti ako, pakiramdam ko, natupad ang hinihingi ko sa langit. Hindi kasi talaga ako sanay na malipasan ng gutom dahil hindi ko kaya ang hindi kumain magdamag. Magkasama kaming lumabas ni Sir Russell ng silid habang nakapulupot sa bewang ko ang isa sa mga braso niya. Hinayaan ko na lang siya. Wala naman kasing mangyayari kung magrereklamo pa ako at pagbabawalan siya dahil binili niya ako at magseserbisyo sa kanya sa loob ng isang buwan. May ilang paper bag akong nakita na may logo ng isang sikat na restaurant dito sa dining area. Natagpuan ko itong nakapatong sa table nang pumasok ako kasama si Sir Russell. Ako na ang kumuha ng mga pinggan na gagamitin namin nang magpaalam si Sir Russell na maliligo raw muna siya para makapagpalat ng damit bago kumain. Suot pa rin kasi niya ang itim na slack, kapares ng coat at puting polo sa ilalim with necktie. Napaka-formal ng pananamit niya. Halatang anak mayaman at boss ang aura, malayong malayo sa tulad kong laki sa hirap. Mainit at mukhang bagong luto pa ang mga pagkaing dala ni Sir Russell. May beef steak with mushrooms akong nakita. Pero hiniwa ng maliit. May seafoods rin at malalaking hipon na kung hindi ako nagkakamali ay buttered shrimp ito with garlic. Hindi ako sanay sa pagkaing mayaman, pero kahit paano marunong akong kumilatis nito dahil 3 buwan rin naman akong pumasok sa isang Chinese restaurant, bago napunta sa fast food chain na pinapasukan ko ngayon. Tapos na akong maghanda ng hapunan nang lumapit si Sir Russell sa akin dito sa kusina. Nakaligo at nakabihis na siya, suot ang boxer at hapit na t-shirt, kaya lalo lamang na-define ang magandang hubog ng kanyang katawan. Agad na nag-iwas ako ng tingin lalo na at kusang naglakbay ang mga mata ko sa katawan niya. Iniwasan kong bumaba ang paningin ko at itinoon sa pagkaing nasa lamesa ang mga mata ko. Kain na, sir, pagyaya ko sa lalaking kasama ko. Hinatak niya ang silyang nasa tabi ko at umupo katabi ko. Kumuha na ako ng kanin pero nakita kong nakatingin lang sa akin si Sir Russell. Awkward man sa pakiramdam, hindi ko na lang pinansin dahil gutom na talaga ako. Almost midnight na kasi at ngayon lang kami maghahapunan. Naging tahimik tuloy ang pagkain namin at tanging ang kalansing ng mga utensils ang narinig namin hanggang matapos kami. Salamat sa pagkain, tipid na sabi ko kay Sir Russell na tumanggo lang at inabot ang table napkin at pinunasan ang gilid ng bibig niya. Alam kong suplado at arrogant ang lalaking kasama ko, pero nakapagtataka kung bakit napakatahimik niya ngayon. Kanina ko pa siya napapansin na panay ang titig sa akin habang kunot ang noon na para bang may ginawa akong kasalanan sa kanya. Nagpatay mali siya na lang ako. Tumayo ako at isa-isang kinuha ang mga pinggan at baso na ginamit namin at dinala sa lababo. May natira pang pagkain, kaya binalik ko sa Tupperware at nilagay sa refrigerator. Pwede pa namin itong initin bukas para sa almusal. Sayang kasi kung itatapon ko. Siguradong mahal ang mga ito, maging ang malambot at masarap na kanin. Naisip ko kasing initin ito paggising ko sa umaga bago umuwi sa bahay, para makakain ako bago umalis at pumasok sa trabaho. You don't have to do that. You can leave those dishes, Beatrix.
Sabi ni Sir Russell nang harapin ko ang mga hagasin. Okay lang, ilang piraso lang naman ang mga ito, sagot ko pero umiling lang ito. May pinindot siya sa kanan ng sink at biglang may bumukas na parang machine. Hindi ko alam kung para saan ito, pero nasagot ang tanong ko nang lumapit si Sir Russell at nilagay doon ang lahat ng hagasin at pagkatapos ay muling may pinindot na button para sumara. Perks of being rich. Hindi niya pala talaga kailangang maghugas ng pinggan, dahil maging ang simpleng gawaing ito ay may gagawa na kahit wala siyang kasamang kasambahay. Inaya akong maupo ni Sir Russell sa sofa. May pinindot siyang parang remote at nawala ang makapal na kurtina na nakatikip sa makapal na salaming dingding. Kaya bumungad sa mga mata ko ang madilim na paligid pero kitang-kita ko ang napakaraming mga bituin sa langit. Pakiramdam ko, ang lapit ko na sa langit. Mataas kasi ang building kung nasaan ang penthouse ni Sir Russell, tapos purong salamin rin. Noong una, natakot ako dahil naisip ko, paano kung mabasag ito at gumuho, siguradong hindi na ako mabubuhay kapag bumagsak ito dahil napakataas ng lugar na ito. Would you like to drink with me, Beatrix? Tanong ni Sir Russell habang nakaupo katabi ko. Bumaling ang tingin ko sa kanya at saglit na natigilan. Minsan na akong nakainom ng alak noon at nalasing agad ako. Kung gagawin ko ito ngayon, okay lang naman dahil narito ako sa penthouse ni Sir Russell at hindi kailangang umuwi kung malasing ako. Tinanggap ko ang inuming inabot sa akin ni Sir Russell. Magkatabi kaming nakaupo sa sofa, habang parehong nakaharap sa labas, kung saan pinagmamasdan namin ang madilim na kalawakan. Pakiramdam ko, napakatahimik ng lugar na ito. Walang kahit anong ingay akong naririnig maliban sa kalmado at mabagal na tibak ng mga puso namin ng lalaking kasama ko. Hindi na ako nagtanong kay Sir Russell kanina kung bakit mukhang masama ang mood niya. Hinayaan ko na lang na lumipas ang tungkol doon para hindi na maging dahilan para maging irritable na naman siya. Hawak ko ang kapata na may lamang alak nang maramdaman kung kinabig ako ni Sir Russell palapit sa kanya, hanggang sa bigla na lang ay natagpuan ko ang sarili ko na nakasandal sa dibdib niya ang ulo ko. May boyfriend ka ba, Beatrix? Bigla ay tanong ni Sir Russell kaya nagulat ako. Wala po, maikli at kinakabahan na sagot ko. Hindi ko moari kung bakit biglang bumilis na naman ang buhok ng puso ko. Nagiging sensitive na ito sa tuwing katabi ko siya kaya natatakot akong baka bigla na lang ay magkaroon ako ng sakit na katulad kay Riza dahil sa kanya. Hindi na muling nagsalita pa at nagtanong si Sir Russell. Sumisimsim siya ng alak at nagsalin ng ilang ulit, hanggang sa nakaramdam ako ng pagkahilo. Mahina kasi talaga ang alcohol tolerance ko. Light lang daw ang binigay niya sa akin pero kahit mabagal akong uminom at 3 baso lang ang naubos ko ay tumanggi na akong umulit pa, dahil nahihilo na talaga ako. Nagsimula ng mamonggay ang mga mata ko. Pakiramdam ko ay biglang umikot ang paligid ko, kaya nangunyapot ako sa katawan ni Sir Russell habang nakasandal sa kanya at yakap niya. Let's go to bed, Beatrix. Narinig kong sabi ni Sir Russell. Dahil inaantok na talaga ako ay sumama ako sa kanya. Mahigpit na hawak ko ang braso niya at nanliliit ang mga mata na humakbang kasabay ni Sir Russell, dahil ramdam ko kung paano umiikot ang paningin ko at tila mabubuwal ako. Mabuti na lang talaga at tinulungan ako ni Sir Russell. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para makarating dito sa loob ng silid niya kung wala siya sa tabi ko. Nakakapagsisi na uminom ako dahil mahina talaga sa alak ang katawan ko. Lalo na at pagod ako maghapon, kaya mabilis ang naging effect ng alak sa sistema ko. Ang init, nakapikit na bulong ko. Malamig naman ang temperature dito sa silid, pero dahil sa epekto ng alak ay ganito ang nararamdaman ko. Kusang kinalas ko ang mga butones ng suot kong polo ni Sir Russell at pagkatapos ay mabilis hinubad sa katawan ko. Nakaramdam ako ng ginhawa at dahil lasing, baliwala sa akin na hubot-hubad pala akong nakahiga sa ibabaw ng kama nang lumabas sa CR si Sir Russell at abutan akong walang saplot. Hindi ko siya pinansin dahil pakiramdam ko ay lumulutang ako. Nanatiling nakapikit lamang ang mga mata ko at walang pakialam na nakahiga sa kama. Hindi nagtagal na ramdaman kung gumalaw ang paanan ko ng sumampas si Sir Russell at hinaplos ang binti ko. Open your legs for me, baby, utos ni Sir Russell. Gumagana ang isip ko, pero hindi ang katawan ko.
Basta na lang gumalaw ang mga binti ko at kusang naghiwalay para sundin ang utos ni Sir Russell, na mabilis dinaluhong ang perlas ng silangan ko, dahilan para mapaliyag na lang ako habang umuungol. Iyon na ang huling natatandaan ko. Nakatulog ako at madaling araw na nagising. Tulog na rin si Sir Russell na katabi kong nakayakap na naman sa akin at gaya kong hubot-hubad rin. Hindi ko alam kung anong nangyari pagkatapos kong malasing, pero base sa nag-isnin kong kondisyon ng katawan ko. Siguradong may nangyari na naman sa amin dahil nakaramdam ako ng hapdi sa perlas ng silangan ko. "Where are you going?" Inaantok at nakapikit pa na tanong ni Sir Russell sa akin. "Sa CR, masakit ang ulo na sagot ko. Kapag ganito, kailangan ko ng kape. Hindi pwedeng hindi ako iinom nito, dahil siguradong maghapon nasasakit na naman ang ulo ko." Tiningnan ko ang orasan, 4:45 pa lang pala. Bumangon na ako at tinungo ang CR. Mabuti na lang at may toothbrush na ibinigay sa akin si Sir Russell na siyang ginagamit ko sa tuwing narito ako. Kahit paano, komportable naman ako, kahit pa mas marami ang pagkakataon na nakakaramdam ako ng awkwardness dahil bigla ko na lang siyang nakasama sa isang silid. Naghihilamos ako ng biglang yamakap mula sa likuran ko si Sir Russell. Hindi ko napansin na pumasok pala siya dito, dahil abala ako sa ginagawa ko. Isa pa, para siyang magnanakaw na halos walang ingay kung gumalaw. "Good morning," bati sa akin ni Sir Russell. Biglang bumaon sa batok ko ang mukha niya at idiniin ang sarili sa akin. Talagang nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman ko kung paano bumundol sa likuran ko ang buhay na naman na pagkalalaki niyang tumutusok sa ibabang bahagi ng katawan ko. "Good morning po," kinakabahan na sagot ko. "Sir, may coffee ka ba dito sa bahay mo?" Lakas loob na nagtanong na ako kay Sir Russell para ma-distract siya at tigilan ang paghaplos-haplos na naman ng dalawang mga kamay niya sa mga dibdib ko. Isa pa, kailangan ko talaga ng kape, kaya sana kahit ito man lang ay mapagbigyan niya ako ngayong umaga. "From now on, just call me by my name. Forget about that sir thing, it's too formal, Beatrix," utos ng lalaking yakap ako. "Okay," tanging naisagot ko. Bigla ay napalunok ako dahil sa ginawa niyang pagdiin ng sarili sa akin na para bang pinaparamdam niyang handa na naman siyang magsimula at pasukin ang loob ko. Muli ay inulit kong magtanong kay Sir Russell kung may kape siya sa kusina, dahil talagang kumikirot ang sentido ko. "We have a coffee maker in our kitchen," nakahinga ako ng maluwag sa narinig ko. Malaking bagay na may kape siya sa kusina niya para makapagtimpla ako. "Pahingi please," pakiusap ko. "Sure, princess." Biglang nagwala ang malakas na kabog ng dibdib ko dahil sa endearment na narinig ko. Hindi ko na lang binigyan ng pansin. Mukhang natural lang ang lahat ng ito kay Sir Russell, lalo na at naririnig ko kung ano-ano ang mga sweet names na tinatawag niya sa akin. Mabuti na lang talaga at may kapang ibinigay sa akin si Sir Russell. Kahit paano, gumanda ang pakiramdam ko. "Thank you sir. I mean, Russell," naiilang nasabi ko. Hindi pa rin kasi ako sanay na tawagin siya sa first name niya, lalo na at ang laki ng agwat ng mga buhay naming dalawa. "Heat up and eat those leftovers from last night before you go home," formal na sabi ni Sir Russell sa akin. Bumaling ako sa kanya at tinanong, "Gusto mo bang kumain ng breakfast? If we have enough food for two, then we can share." Napanguso ako. Ano ba ang akala niya sa akin? Mata ko at kaya kong ubusin ang napakaraming pagkain na inuwi niya kagabi. Hindi ko na lang pinansin ang kasama ko at kinuha ang natirang pagkain. May microwave naman, kaya inayos ko ang mga pagkain. Si Sir Russell naman, nagtimpla na ng kape niya at pagkatapos ay umupo na katabi ko. Tahimik na naman ang kasama ko. Pabago-bago ang mood niya, pero nakakailang ang pagiging seryoso niya. Parang ang lalim ng iniisip ng lalaking kasama ko at tila ba may kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Gaya kagabi, nilagay ko na lang sa machine ang mga ginamit namin. Niligpit at nilinis ko lang ang lamesa at pagkatapos ay mabilis na pumasok sa CR para maligo. Mabuting dito na ako maligo para tuloy na lang ako sa hospital. Tipid sa tubig, oras at sabon sa bahay. Habang nagsasaban ako nang biglang pumasok si Sir Russell. Walang pakundangan na naghubad siya at sumabay maligo sa akin. I wonder kung bakit nakikisabay pa siya,
Gayong maaga pa at narito lang naman siya sa bahay niya. Mabuti na lang at hindi nangalabot ngayon si Sir Russell. Siguro alam niyang masakit ang ulo ko, kaya hindi ako kinulit. Talagang naligo lang kami. Siguro ramdam niyang umiiwas ako ngayon, dahil kahit naman ilang ulit nang may nangyari sa amin ay talagang nahihiya ako kapag ganitong hubot-hubad akong kasama siya. "You can wear those clothes I brought for you," sabi ni Sir Russell nang makita niyang tapos na akong maligo at binalot ng malaki at puting towel ang basang katawan ko. Hindi ko alam kung saan nakalagay, nahihiyang sagot ko. "Wait for me then." Wala akong nagawa kung hindi ang tumayo at hintayin na matapos maligo si Sir Russell. Iniwasan ko na lang na tumingin sa katawan niya, lalo na sa umbok na nasa pagitan ng mga hita niya dahil baka ikapahamak ko pa. Sabay kaming lumabas ng CR at niyaya ako ni Sir Russell na sumama sa kanya sa kabilang pintuan na ngayon ko lang napansing meron rin pala dito. Pumasok kami sa isang malaking silid na puno ng mga damit at gamit niya. "Here, you can choose which one you want to wear." Nagulat ako nang buksan ni Sir Russell ang isa sa mga pintuan ng cabinet at bumungad sa mga mata ko ang wardrobe para sa babaeng gaya ko. "You don't need to bring any of your clothes here. I bought some stuff that you might want to wear if you're going out." Hindi ako makapaniwala na bibigyan ng space ni Sir Russell ang ilang pirasong mga damit na binili niya para sa akin. For casual at daily use ang sa tingin kong purpose ng mga ito, lalo at may jeans at ilang t-shirt rin. Hindi ko alam kung kailan siya namili, lalo na at alam ko naman na 2 linggo na lang naman akong pupunta dito, pero hindi na mahalaga sa akin iyon ngayon. Importante ay may damit akong mezo suot at kahit nahihiya, ay kumuha na rin ako ng isang pares ng undies. Sabay pa kaming nagbihis ni Sir Russell. Mukhang aalis rin siya dahil instead na boxer lang at pambahay na damit ang suot ay nagsuot siya ng jeans at pinarisan ng simpleng t-shirt at leather jacket. "Where are you going?" tanong ni Sir Russell nang makitang humakbang ako palapit sa pintuan. "Lalabas na," maikling sagot ko at nag-iwas ng tingin. "Just wait outside," formal na utos sa akin ng lalaking kasama ko. Nauna akong lumabas sa wardrobe dahil naiilang ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pa siyang hintayin sa labas gayong uuwi na dapat ako sa amin. 6 o'clock na, maaga niya akong pinapunta dito kagabi, pero mukhang late na ako makakauwi kung hihintayin ko pa siya. Wala tuloy akong ibang option kung hindi ang maghintay dito sa sala. Naiinip na sumulyap ako sa orasan na nakasabit sa dingding dahil ilang minuto na rin naman akong naghihintay. Napalingon ako nang bumukas ang pintuan ng silid ni Sir Russell. Bihis na siya nang lumabas at lumapit sa akin. "Let's go Beatrix," sabi ni Sir Russell nang tumigil sa harap ko. "Saan?" Kunot ang noo at naguguluhan na tanong ko. Wala naman kasi kaming usapan na may pupuntahan kami ngayong umaga. Isa pa, siguradong nasa labas na naghihintay sa akin ang tauhan niya para ihatid ako pauwi. Napakurap ako nang tumingin sa mukha ko ang kaharap ko at titigan sa mga mata. "I will send you back home," tipid na sagot ni Sir Russell. Hindi pa ako nakaka-recover nang humakbang na siya at mabilis na naglakad papunta sa pintuan. Naiwan tuloy akong nakamulagat at nakasunod ang mga mata sa kanya, habang pinoproseso sa isip ko kung tama ba ang narinig ko. Ako, ihahatid ni Sir Russell pauwi. Bakit kaya? May tauhan naman siyang laging kasama ko at siyang naghahatid at sumusundo sa akin, kaya hindi na niya kailangan na ihatid ako personally sa bahay. Ano na naman kayang nasa isip ni Sir Russell at mukhang may hinala na naman akong hindi maganda sa paghatid niya sa akin sa bahay ngayong umaga. Hindi ko nakita si Dimple sa labas ng pintuan nang lumabas kami ni Sir Russell sa penthouse niya. Tahimik na pumasok ako ng elevator, ganun rin ang lalaking kasama ko. Para kaming hindi magkakilala at hindi nag-usap hanggang sa lumabas at sumakay sa kanyang magarang sasakyan. Inutusan akong sumakay ni Sir Russell sa harap, katapat ng driver seat. Siya ang nagmamaneho. Himala yata, wala akong nakitang tauhan niya na nakasunod sa amin ngayon. Ewan kung ano ang iniisip ni Sir Russell at bakit siya ang naghatid sa akin. Hindi naman niya ako kinausap hanggang sa nakababa ako ng sasakyan nang ihatid niya ako dito sa labas ng hospital. Nadatnan kong gising na si Riza. Umuwi muna saglit sa bahay si Vito para magluto ng pagkain nila sa tanghalian,
habang ako muna ang bantay dito sa bunso namin sa hospital. Mabilis na lumipas ang oras. Mula sa ospital, tumuloy na ako sa fast food. Sabado ngayon, maraming tao at naging abala kami ng mga kasamahan ko sa trabaho hanggang sa natapos ang shift ko. Ganito ang routine ko araw-araw. Sa gabi, sinusundo ako ni Dimple at hinahatid sa penthouse ni Sir Russell. Pero after 6 days, may natanggap akong text messages mula sa lalaking iyon at sinabing huwag raw muna akong pumunta sa bahay niya. Natuwa ako dahil pwede akong magbantay magdamag kay Riza sa hospital. Parehong nakapagpahinga ang mga kapatid ko sa bahay at nakatulog ng maayos si Vito. 2 araw pa ang lumipas, araw ngayon nang labas ni Riza sa hospital. Sabi naman ng doktor niya, malaki na raw ang improvement ng kapatid ko at umaasa rin siya na magtutuloy-tuloy na ito. Laking pasasalamat ko na may pera akong nadukat sa bangko para ilabas sa hospital ang kapatid ko. Kahit naman inilapit ko sa SWA at city government ang operasyon ni Riza ay malaki pa rin talaga ang binayaran namin. Tama nga si Dr. Bols, umabot sa halos 600,000 ang kabuuan ng bill pati mga gamot ng kapatid ko. Mahal rin kasi ang treatment niya, kaya nauunawaan ko kung bakit ganon kalaki ang binayaran ko. Nagpapahinga na si Riza sa silid namin nang dumating si Honey. Beatrix, kumusta na si Riza? Ngumiti ako sa kanya at sinabi kong okay na ang kapatid ko at nagpapahinga na. Kailangan ni Riza ng sapat na pahinga. Hindi siya pwedeng mapagod o kaya matuwa ng sobra. Kailangan stable lang ang emosyon niya lalo na ngayong under recovery pa siya. May 5 araw ka pang natitira, para matapos ang pagpunta mo sa bahay ni Papa Hati. Anong balak mo pagkatapos niyan? Gusto mo bang bumalik sa coffee shop? Magkakasunod na tanong ng kaibigan ko. Oo, honey. Hindi naman pwedeng dito lang ako sa bahay. Mas kailangan kong maging mas masipag ngayon, para sa gastusin namin dito sa bahay, tiba't balikat na sagot ko. Ayaw ko na kasing bumalik sa club. Pakiramdam ko, hindi ko na kayang gawin iyon, pero huwag naman sanang may mangyari ulit na hindi maganda, dahil ayaw ko na talagang ulitin ang pagpunta doon. Kaya mas kailangan kong maging masipag, para kahit paano ay makapag-ipon ako at may madudukot ulit in case of emergency. So, kumusta kayo ngayon ng gwapong papa mo, Beatrix? Pangungulit na tanong ni Honey. Wala. Normal na trabaho lang naman ang situation namin sa tuwing pupunta ako doon, tiba't balikat na sagot ko. Bakit? Hindi man lang ba naging sweet sa iyo ang lalaking iyon? I mean, hindi mo man lang ba nakitaan ng interest sa iyo? Umiling lang ako bilang sagot kay Honey. Hanggat maaari, gusto kong sa akin na lang ang lahat sa pagitan namin ni Sir Russell. Paiba-iba ang mode at treatment sa akin ng lalaking iyon. May pagkakataon na nakikita ko ang sweetness niya sa akin. Pero madalas ay tahimik lamang siya at seryoso na para bang palagi ay may malalim na iniisip. Hindi ko naman magawang tanungin si Sir Russell kung bakit ganun siya, dahil alam ko naman na wala naman akong karapatang gawin iyon. Nakikita ko rin na ganun ang ugali niya, kaya sinanay ko na lang ang sarili ko. Dito na sa amin naghapunan si Honey. Para na namin siyang pamilya at ganun rin ang turing ng mga kapatid ko sa kanya. Ate, papasok ka ba ngayon sa coffee shop? Tanong ni Riza sa akin nang makitang naligo ako at nagbibihis. Oo, tapos na ang 2 days na day off ko, kaya babalik na ako sa trabaho. Naunawan naman ng mga kapatid ko kung bakit aalis na naman ako ngayong gabi. Ang alam nila ay sa coffee shop ako pupunta at never kong sinabi ang tungkol sa pagpunta ko sa penthouse ni Sir Russell, maging ang kasunduan naming 2. 4 na gabi na lang ang natitira at pagkatapos nito, tapos na rin ang lahat sa pagitan naming 2. Tulad ng dati, sinundo ako ni Dimple na hinintay ako sa kanto. Mahigpit ang bilin ko sa mga kapatid ko na isarang mabuti ang pintuan at siguraduhin nilang nakalock pati ang mga bintana. Mahirap na, maraming masamang tao sa paligid. Kahit luma na ito at kapos kami sa buhay, hindi pa rin maiwasan minsan na may nagtangkang pumasok sa amin. Gaya noong minsang ninakaw ang telebisyon na tanging meron kami sa bahay. Abot-abot ang kaba na pumasok ako sa bumukas na pintuan ng penthouse ni Sir Russell. Himala na naabutan ko siya dito sa sala, hindi gaya noong mga nakaraang punta ko na nauna akong dumating sa kanya.
Good evening, kinakabahan na bati ko kay Sir Russell nang lumapit ako sa kanya. Nakaupo siya sa sofa at nakasandal ang ulo sa headrest, hawak ng isang kamay ang transparent na baso na sa tingin ko ay may lamang alak. Come and sit down, Beatrix, seryoso at formal na utos sa akin ni Sir Russell. Mabilis na umupo ako sa tabi niya at hindi sinasadyang napatingin ako sa mukha niya. Nangunot ang noo ko at napasinghap nang makita ko ang mga sugat at pasa sa pisngi niya, maging ang pumutok na kilay at bibig niya. Ano po ang nangyari sa'yo? Hindi nakatiis na tanong ko. It's nothing, tipid na sagot ni Sir Russell. Nagkibit balikat lang siya at mukhang wala talagang balak sabihin sa akin kung saan niya nakuha ang mga pasa at sugat sa mukha niya. Huminga na lang ako ng malalim at nag-iwas ng tingin. Hindi na ako muling nagtanong pa, dahil wala nga namang dahilan para sabihin niya sa akin ang tungkol dito. Ewan ko kung bakit nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Alam ko namang hindi niya ako pagkakatiwalaan ng kahit anong impormasyon tungkol sa kanya, dahil kahit minsan, hindi sinabi ni Sir Russell ang kahit maliit na detalye tungkol sa pagkatao niya, kaya ganon rin ang ginawa ko. Have you eaten? Bigla ay narinig kong tanong ni Sir Russell sa akin. Oo, kumain na ako kanina, bago umalis sa bahay, nakayukong sagot ko. Alright, I brought you something. Napatingin ako sa seryosong mukha ni Sir Russell nang mula sa tabi niya ay inabot sa akin ang isang kahon. Base sa nakita kong nakaprint na pangalan at logo nito ay alam ko na agad kung ano ito. Open it, utos ni Sir Russell habang nakatingin lamang ang mga mata ko sa bagay na hawak niya sa harap ko. Bakit kailangan mo akong bigyan yan? Kunot ang noo na tanong ko. Nothing, tipid na sagot ng katabi ko. Kinuha niya ang isang kamay ko at ipinatong ang hawak na kahon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawan ko bago inilapag sa tabi ko ang mamahaling cellphone na binigay ni Sir Russell sa akin. Nakasilg pa ito at hindi may kakailan na bagong bili lang niya. May cellphone naman ako, hindi mo na ako kailangang bilihan ng ganyan, nahihiyang sabi ko. Just accept it, Beatrix. Walang ngiti na sabi ng katabi ko na para bang irritable na naman siya at mukhang mainit ang ulo. Kung tatanggapan ko ba yan, kailangan ko bang mag-extend na naman ng pagpunta dito, naninigurong tanong ko. Mabuti ngayon pa lang ay maliwanag na ang lahat. Natuto na ako sa nakaraang deal namin ni Sir Russell. What do you mean? Kunot ang noo na tanong ni Sir Russell na nalukot ang mukha at nagsalubong pa ang mga kilay. Sinabi ko sa kanya ang narinig ko. Mukhang hindi ito nagustuhan ng katabi ko dahil nakita ko kung paano tumalim ang mga mata niyang nakatitig ngayon sa mukha ko. Meaning, ayaw mo na talagang pumunta dito, masungit na tanong ni Sir Russell. Napalunok ako. Hindi naman sa ganon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang na malinaw ang lahat sa amin. Forget about it, Beatrix, masungit na sabi ng katabi ko. Hindi ko alam kung anong problema ni Sir Russell at bakit ang sangit niya ngayon. Ilang araw siyang nawala, tapos pagbalik, kulang na lang ay mabasag ang mukha at nadatnan ko na lang na mainit ang ulo. Yumuko na lang ako at nag-iwas ng tingin, sabay kagat sa pang-ibabang bibig. Nakita ko kung paano ilang ulit at sunod-sunod namang lumagok at nagsalin ng alak si Sir Russell. Mukhang hindi na naman maganda ang mood niya, tapos hindi rin niya nagustuhan ang ginawa kong pagtatanong sa kanya. Para akong tuod na nakaupo sa tabi ni Sir Russell habang umiinom siya. Ang bigat rin ng atmosphere dito sa bahay niya na kahit malawak at maluwag ay pakiramdam ko ay nahihirapan akong huminga. You know what? I like you, Beatrix, bigla ay sabi ni Sir Russell na ikinagulat ko. Awang ang bibig ko na napatingin ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ito mula kay Sir Russell, lalo na at alam ko namang hanggang sa kama lang niya ang papel ko. And it's hard for me to let you go. Napakurap ako. Bigla rin bumilis ang buhok ng puso ko. Babu kasara ang bibig na napatingin lamang ako sa kanya habang pinoproseso sa isip ko ang bawat salitang narinig ko. What do you mean, sir? Kinakabahan na tanong ko. It's Russell, Beatrix. Kahit yan lang, hindi mo kayang sabihin. I am sorry. Napapikit ako ng malakas na bumagsak sa babasaging salamin ang hawak na baso ni Sir Russell. Ramdam ko ang emosyon niya na tila ba frustrated siya.
Obvious naman kasi na hindi maganda ang nangyari sa kanya dahil may mga sugat at pasa siya sa mukha, kaya mabilis mag-init ang ulo ngayon ng lalaking katabi ko. Napasinghap ako nang biglang abutin ni Sir Russell ang batok ko at siniil ako ng halik sa bibig. Nalasahan ko pa ang mapait na alak sa lips niya at dila niya nang sanggaban ako. Kahit ayaw ko ng amoy nito, wala akong nagawa kung hindi hayaan siya. Mabilis na hinubad niya ang damit pang itaas na suot ko at nakalas ang kakarampot na takip sa mga dibdib ko. Agresibo si Sir Russell na para bang sinusulit niya ang ilang araw na hindi ako pumunta dito. Ramdam ko ang panggigigil niya, maging ang marahas na nagpalipat-lipat sa pagsipsap sa dibdib ko. Masakit, mahapdi, masyadong rough kung kumilos ngayon si Sir Russell. Basta na lang niya hinatak ang suot kong maong na pantalon pababa sa paanan ko at pagkatapos ay hinubad ang damit niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Para bang biglang nagibang tao si Sir Russell at basta na lang ako inangkin. Ramdam ko na may iba sa kanya ngayon. Para bang galit siya na hindi ko moari at pinarurusahan ako. Lasing na siya at kakaiba rin kung paano niya ako angkinan. Hindi ko maiwasang huwag malungkot, isinantabi ko na lang ito at hinayaan si Sir Russell na angkinan ako hanggang matapos siya. Para akong bagay na inangkin niya ngayon. Nakaramdam ako ng awa para sa sarili ko, pero ganun talaga, binili niya ako, kaya wala akong karapatan na magreklamo.